Nasa isang bahay na tila punong-puno ng mga nagkalat na gamit pang disenyo at inakala mong pag-aari ng isang binata. Pero ito pala ay bahay ng isang dalaga tulad ni Cain. Ngayon din ang araw ng pagbubukas ng kanyang tindahan ng muebles, ngunit nakatulog siya, kaya nagmamadali siyang mag-ayos ng sarili ng pinakamabilis. Pinili niya ang isang itim na damit na tila napakababae, kasama ang sapatos na may mataas na takong nakapareho ng kulay, ngunit paglabas niya ng pinto ay agad na nabali ang takong. Kaya napilitan si Cain na pumili ng ibang sapatos at nagmamadaling umalis. Ngunit nang makasakay na sana siya ng taksi ay inagaw naman ito ng ibang lalaki. Habang nagtatalo ang dalawa kung sino ang nauna sa taksi, hindi na naghintay ang driver at umalis na. Dahil walang ibang paraan, sumakay na lang sila sa bus at nagkasabay pa sa iisang biyahe. May isang bakanting upuan noon pero parehong gusto ni na Cain at ng lalaki ang upuan na iyon. Nakiusap ang lalaki kay Cain na hayaan siyang umupo at pumayag si Cain dahil nakita niya ang modelong dala nito. Ngunit ang mga mata ng lalaki ay nakatitig sa likod ni Cain kaya inakala niya itong manyakis. Pero sa totoo lang, nagbabantay lang siya upang maiwasan na tamaan ng likod ni Cain ang kanyang mahalagang modelo. Nang biglang huminto ang bus, muntik nang matumba si Cain at inalalayan siya ng lalaki gamit ang kanyang kamay. Ngunit hindi sinasadya ay nagdulot ito ng maling pag-aakala kay Cain na gusto siyang halayin ng lalaki kaya nagalit siya at hiniling sa driver na magmaneho patungo sa istasyon ng pulisya. Hindi natakot ang lalaki at kalmadong sinabi na wala siyang masamang intensyon. Bukod pa rito, dahil sa kanya lamang, naaapektuhan ang mahalagang oras ng maraming tao. Karapat-dapat ba ito? Sumang-ayon ang mga tao roon kaya nakaramdam ng sama ng loob si Cain at hinawakan ang likod ng lalaki bilang ganti. Nagulat ito at nabitiwan ang modelo sa kanyang kamay. Nang makita ang sitwasyon, mabilis siyang tumakas at napilitan ang lalaki na muling buuin ang modelo mula sa simula hanggang sa napilitan siyang magputol ng kortina para pansamantalang solusyon. Si Cain naman ay nasa kanyang kakabukas lang na tindahan. Nagmadali pa siyang kumain ng almusal dahil sa kakulangan ng oras. Inakala niyang dadating din ang kasintahan niya para batiin siya. Pero nagpadala lang ito ng bulaklak at hindi nagpakita kaya nainis ang mga katrabaho niya para sa kanya. Ngunit ipinagtanggol ni Cain ang kasintahan. Iniisip na abala si Changrul sa isang presentasyon kaya hindi ito makarating. Laking gulat niya nang sabihin ng katrabaho niya na ang presentasyon ay nasa itaas lang. Sa oras na ito, si Changrul ay napakarelax pa rin na nang iinsulto sa kanyang kalaban na si Jinho dahil malapit na silang magkumpetensya para sa isang high-end na proyekto ng resort design. Kahinaan ang loob man ni Changrul, binigay niya pa rin ang imbitasyon sa kasal sa grupo ni Jinho. Kahit ayaw niyang magkaroon ng anumang kaugnayan sa pangalang ito na binibigyan ng pabor, sa presentasyon parang nag-memorize lang si Changrul. Sa kalagitnaan ay nakalimutan pa niya ang kanyang sasabihin at kailangan niyang humingi ng tulong sa kasamahan para matapos ng mabilis. Sumunod si Jinho na may talento sa disenyo at napakalinaw at kumpiyansang presentasyon. Ginawa niyang palakpakan ang lahat sa kanya na nagpaasa kay Jinho at sa kanyang assistant na mananalo sila sa proyektong ito. Sa kabilang banda, buong araw na binuksan ni Cain ang kanyang tindahan, ngunit wala namang ibang customer bukod sa mga batang mahilig makitsismis. Nang medyo nawawalan na siya ng pag-asa, lumitaw ang isang lalaki at sinabing interesado siya sa produkto ni Cain kaya umorder siya ng maramihan. Habang sobrang tuwang-tuwa siya, bigla niyang nakita si Jinho kaya nagmadali siyang magtago. Nakita ng assistant ang produkto ni Cain at nagustuhan niya ito dahil sa pagiging praktikal. Gusto niyang bumili ng isa para gamitin, habang si Jinho naman ay nagbitaw ng matinding panglalait. Sinabi pa niya na ang nagdisenyo nitong walang kwentang hapagkainan, kung hindi pa nakatungtong sa kusina, ay tiyak na isang matandang babae. Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Cain ang sarili at lumabas para makipagtalo sa lalaki kahit na natuklasan niya na siya ang sumira sa kanyang modelo kaninang umaga. Ayaw nang makipagtalo ni Jinho at mabilis na umalis. Sa oras na iyon, inanunsyo na ang nanalo sa pagkontrata para sa disenyo ng Dam Art Center, ngunit ito ay napunta kay Changrul sa halip na kay Jinho kaya bilabis siyang nadismaya. Dahil kahit gaano pa kagaling, hindi niya matatalo ang taong sinusuportahan ng iba, kaya nagmistulang walang kabuluhan ang lahat ng pagsisikap ni Jinho. Pagkatapos nito, nagtungo si Changrul upang makita ang kanyang kasintahan na si Cain. Ngunit ang nais niyang sabihin sa kanya ay hindi ang pag-aalok ng kasal, kundi ang paghihiwalay. Gayunpaman, nautal siya at hindi alam kung paano sisimulan ang usapan. Sa huli, pinili niyang lumuhod upang humingi ng tawad kay Cain at kasabay nito, gusto niyang ibigay ang imbitasyon sa kasal. Ngunit nagkamali siya nang intindi na siya ay aalukin ng kasal, kaya humingi siya ng kaunting oras upang maghanda ng kanyang sarili. Bago pa siya makapagpaliwanag kay Cain, dumating si Jinho at humarang. Gusto niyang tanungin kung naglalaro na naman ba si Changrul sa likuran. Bagamat hindi tuwirang inamin ni Changrul, ang kanyang mayabang na saloobin ay nagsabi ng lahat. Nilait pa niya si Jinho na hindi na ito ang anak ng may-ari ng korporasyon, kaya huwag na itong umasang makakatapat niya. Dahil nanakaw ang proyekto, hindi na sapat ang pondo ng kumpanya ni Jinho para bayaran ang sahod ng mga manggagawa. Wala na siyang pagpipilian kundi tumanggap ng mga disenyo para sa mga art booth upang mapanatili ang kumpanya. Biglang naalala ng assistant na dadalo rin si Chairman Choi sa kasal ni Changrul, kaya iminungkahi niyang puntahan ito ni Jinho upang makita siya. Kinagabihan, nagdaos sila ng paalamang salu-salo para sa kanilang kaibigan na ikakasal na kinabukasan. Hindi alam ni Cain na ang ikakasal ni Changrul ay ang kanyang matalik na kaibigan
kaibigan at masaya pa siyang nagkwento dito na malapit na siyang mag-propose sa kanya. Samantala, nagtataka si Young-sun sa magiging asawa ni In-hee at patuloy siyang nagtatanong kung sino iyon at bakit hanggang ngayon ay itinatago pa rin niya ito. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Kain ng tawag mula kay Chang-ryul, kaya agad siyang lumabas para makita ito. Nagkita silang dalawa sa isang marangyang restoran kasabay ng mga malalabong salita mula kay Chang-ryul. Kain, labis akong humihingi ng tawad dahil sa panahong naghintay ka at nasaktan. Huwag kang magsalita ng ganyan, ang isang hangal na tulad ko ay minamahal mo. Para sa akin, iyon ay isang napakalaking swerte. Nang makita si Kain na laging masaya at optimista, inisip ni Chang-ryul na mabilis siyang makakabawi kahit maghiwalay sila, kaya nagplano siyang ilabas ang imbitasyon sa kasal. Ngunit dahil sa sobrang kaba, nagmadali siyang humingi ng paalam at tumakbo papuntang banyo. Nang makabalik siya, sa wakas ay nasabi niya ang mga salitang hiwalayan kay Kain na ikinagulat nito. Inakala ni Kain na may nagawa siyang mali, ngunit inamin ni Chang-ryul na hindi niya ito kailanman minahal. Para sa kanya, para lang siyang isang kaawa-awang aso na nakita niya sa daan. Dahil sa awa kaya tinanggap niya na makasama ito. Hindi pa tapos magsalita si Chang-ryul, hindi na kinaya ni Kain at tumayo na siya at umalis. Sa biyahe pa uwi, walang tigil sa pagpatak ang kanyang mga luha ng kalungkutan. Nang makita niya ang mga masayang magkasintahan na magkasama habang nag-iisa siya. Dahil sa sakit na nararamdaman niya, lumabas siya at uminom kasama ang kanyang katrabaho. Nang lasing na si Kain, sinubukan niyang halikan ito, ngunit nasukahan siya ni Kain. Sa kabilang banda, dinadala rin ni Jinho ang kanyang lasing na nakababatang kapatid sa hotel dahil nasukahan nito ang kanyang damit. Kasabay nito, gusto ng katrabaho niya na abusuhin si Kain, kaya ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para lumaban at itaboy ito palabas. Nagulat siya nang makita si Jinho na nandito rin. Nang makita siya, sinabi niya kay Kain na nagmamayabang pa siyang ikakasal na siya pero ngayon ay nasa hotel na kasama ng iba. Biglang tumakbo palabas ang nakababatang kapatid ni Jinho na hindi maayos ang damit. Lumuhod pa ito at nagmakaawa na huwag siyang iwanan kaya inisip ni Kain na magkasintahan silang dalawa. Kasabay nito, si Chang-ryul na lasing ay nagpunta sa harap ng bahay ni Kain. Inilagay ang imbitasyon sa kasal at nagpadala ng text message kay Kain. Kasabay nito, umaasa siyang hindi siya dadalo upang hindi niya na makita ang masakit na eksena. Ngunit nang bumalik si Kain, hindi niya ito napansin at natapakan niya ito. Ang kanyang malungkot na kalooban ay hindi na nagpapahalaga sa kanya sa anumang bagay. Dumating ang araw ng kasal. Dahil nag-aalala si In-hee na gagawa ng eksena si Kain, binigyan ni Chang-ryul ng litrato ang kanyang assistant at hiniling na pigilan ang babae sa larawan. Sa elevator, napansin ng katrabaho ni Jinho na nakasabit ang zipper kaya yumuko siya para tulungan ito. Hindi inaasahan, nakita ni Young-sun ang eksenang iyon at inakala niya na may ginagawa silang kahinahinala. Ano, kumusta na ang tungkol sa iyo at sa batang iyon kahapon? Ano pa, dinala ko siya sa hotel. Nang marinig ito, mabilis na tinakpan ni Young-sun ang tainga ng kanyang anak at dinala ang bata sa kasal. Nang makita niya na si In-hee ang babaeng ikakasal sa larawan, hindi niya mapigilan ang kanyang sarili at agad siyang pumasok sa silid upang questionin ito. Paano mo nagawa ang ganyang bagay? Malinaw na marami ka namang lalaki, bakit mo kailangang agawin ang kasintahan ni Kain? Si Chang-ryul na nasa gilid ay nagmamadaling nagpaliwanag at agad siyang sinigawan ni Young-sun ng walang hiya at gusto pa siyang saktan. Nang makita ang walang hiyang mag-asawa sa harap niya, hindi niya mapigilan ang kanyang galit sa kanila at mabilis niyang dinala ang kanyang anak palabas. Nang makipag-ugnayan siya kay Kain, hindi pa niya natatapos ang kanyang sasabihin ay binabaan na siya ng telepono. Sa oras na ito, nakapasok na si Kain sa bulwagan dahil nagkamali ang assistant sa pagtingin sa mansa sa larawan bilang dunal. Nang makita siya, nagmadaling pinigilan ni Young-sun si Kain upang hindi na makadalo ang kanyang kaibigan sa kasal. Ngunit ibinigay ni Kain ang lahat ng atensyon niya kay Jinho at pinuna siya na iniwan ang kanyang dating kasintahan kagabi at ngayon ay malapit na sa bago. Nang marinig ang anunsyo na nagsimula na ang kasal, nagmadaling nagkunwari si Young-sun na masakit ang tiyan at sinabi kay Kain na dalhin siya sa ospital. Ngunit nahuli na siya dahil nakita niya na si In-hee ay nasa tabi ni Chang-ryul. Ang eksenang iyon ay tila hindi makapaniwala si Kain na pinagtaksilan siya ng dalawang taong pinagkakatiwalaan niya. Para siyang tulala na sumunod sa kanila papasok sa simbahan. Nagulat din ang nobya at nobyo nang lumingon sila dahil sa bulungan ng mga tao at nakita si Kain. Agad niyang binaliktad ang belo ni In-hee para makita ng malinaw ang mukha ng kanyang isa-zero taong matalik na kaibigan. Ay, pasensya na Kain, pasensya na. Kailan pa kayo nag-umpisang mag-date? Sinubukan ni Chang-ryul na humanap ng paraan upang umalis na si Kain, ngunit sinabi ni In-hee na wala silang ginagawang masama at pinili na siya ni Chang-ryul. Nang marinig iyon, nagalit si Young-sun at sumugod para makipag-away sa nobya, kaya dinala siya at si Kain ng mga gwardiya palabas at nagtalaga ng mga tao para magbantay hanggang matapos ang kasal. Si Kain, na puno ng pait, ay naglabas ng kanyang damdamin doon. Hindi sinasadya, ang anak ni Young-sun ay naglaro at binuksan ang mikropono para marinig ng buong bulwagan. Ang lalaking ikakasal ay kasintahan ko pa kahapon, at ang babaeng iyon ay ang matalik kong kaibigan sa loob ng mahigit 10 taon. Nang marinig ko na ikakasal siya ngayon, pumunta ako rito upang batiin sila, ngunit hindi ko inaasal
inaasahan na makita ang eksenang ito. Pagkatapos noon, sinundan pa ni Yang Sun ang sinabi na si In-hee ay mayroong napakaraming kasintahan na hindi niya na matandaan ang lahat kaya labis na nalito ang mga nakikinig. Hindi na nakayanan ng ama ni Chang Ryul at umalis na rin. Nang makita si Chairman Choi na lumabas, agad siyang sinundan ni Jinho. Kasabay nito, naapektuhan din ang ibang mga kasalan kaya pinuntahan nila ang grupo ni Kai-in at sinigawan para maliwanagan. Sa halip, nagmamadaling hinila ni Yang Sun si Kai-in palayo at bigla silang nagkaharap ni In-hee. Nasiyahan ka na ba sa ginawa mo? Humihingi ako ng paumanhin sa pagsira sa kasal. Ngunit dapat mo sana akong sinabihan ng mas maaga. Pagkatapos ng lahat, hindi ko na kailangang makonsensya sa iyo. Pagkatapos niyang magsalita, sinampal ni Yang Sun si In-hee at agad hinila si Kai-in palayo. Samantala, nagmaneho si Jinho upang hanapin ang plaka ng sasakyan ni Chairman Choi at sinadyang gumawa ng kunwaring aksidente. Sa huli, nagtagumpay siyang makuha ang atensyon ng chairman nang makilala siya nito bilang arkitekto noong nakaraang araw kaya ibinigay nito ang kanyang business card. Sa kabilang banda, si In-hee, matapos mabunyag sa harap ng maraming tao, ay nagalit kay Chang Ryul dahil hindi niya napigilan si Kai-in na pumunta sa kasal. Kaya kinuha niya ang tiket sa eroplano at mabilis na nagmaneho palayo. Pagkatapos noon, dumating ang kanyang ama at pinagsabihan si Chang Ryul. Tinanong niya kung bakit siya nagpakasal sa ganoong uri ng babae at sinabi na huwag na siyang tawaging ama mula ngayon. Si Kai-in naman ay naglalakad mag-isa sa daan na puno ng luha ang mukha. Bago pa siya makauwi, tinawagan na siya ng kanyang katrabaho para ipaalam na umutang siya gamit ang pangalan ni Kai-in kaya ngayon ay hinahanap na siya ng mga nagpapautang. Pagbalik ni Kai-in at makita ang AFE, agad niya itong tinawagan. Ngunit tumatakas pa ang lalaki kaya paano siya makakasagot. Habang naguguluhan siya, biglang tumawag ang kanyang ama upang ipaalam na babalik siya ng bahay ng mas maaga sa inaasahan. Natakot si Kai-in nang marinig ito dahil may utang na naman siya. Ngunit kahit lumapit siya sa tanging kaibigan niyang si Yang Sun para manghiram ng pera, wala rin itong maibigay. Samantala, upang iligtas ang kanyang kumpanya mula sa pagkalugi, naisip ni Jinho ang napakagaling na arkitekto ng Korea. Ang gawa na sanggujay ay dinisenyo ni Miss Park Chulhan para sa kanyang asawa. Ngunit wala siya sa Korea at ang kanyang anak lamang ang nakatira sa bahay. Walang iba kundi si Kai-in ang babaeng iyon. Ngayon, hindi lang nawala ang kanyang minamahal, nagkaroon pa siya ng utang sa kanyang balikat. Nagdulot ito ng kawalan ng pag-asa kay Kai-in at umiyak siya ng malakas sa gabi habang tinatawag ang pangalan ng kanyang yumaong ina. Kahit ang customer na umorder noong nakaraang araw ay biglang nagkansela. Sa panig ni Jinho, pumunta siya sa tagpuan upang hanapin si Chairman Choi, ngunit inagaw ng ama ni Chang Ryul ang pagkakataon. Dati siyang matalik na kaibigan ng kanyang ama, ngunit tumalikod siya at nagtaksil na nagdulot ng pagkalugi ng pamilya ni Jinho. Ang pagtingin sa kanyang masayang mukha ay nagpaalala kay Jinho sa araw na umalis sila ng kanyang ina sa bahay dahil sa kanya. Pagkatapos noon, sinabi ng assistant kay Jinho na si Kai-in ang anak ng arkitekto na si Park Chulhan, ngunit dahil sa kanilang relasyon, natatakot siyang hindi sila papayagan ni Kai-in na makita ang arkitektura ng bahay. Parehong gusto ni Jinho at ng kumpanya ni Han na makuha ang proyektong ito ng Dam Art Center. Kaya agad siyang bumalik para paalalahanan ang kanyang anak na mag-ingat kay Jinho at huwag itong hayaang makuha ang proyektong ito. At noong oras na iyon ay nasa harap siya ng bahay ni Kai-in. Pagdating niya, nakita niya ang kanyang katrabaho kaya agad niya itong hinabol at mabilis din na tumakbo si Jinho para sundan siya. Sa kasamaang palad, sa pagtakbo, natapilok si Kai-in kaya hiniling niya kay Jinho na habulin si Wonho. Nang makorner si Wonho, tinanong ni Kai-in kung nasaan ang pera niya, ngunit nakakalungkot na naubos na ito ni Wonho. Nang malaman niya na hindi pa ito kumakain, mabait pa rin si Kai-in na inalok si Wonho ng pagkain. Sinabi rin niya rito na wala na siyang pera kaya napilitan siyang paupahan ang kwarto ni In-hee. Si Jinho na nakarinig sa isang tabi ay agad na nagkaroon ng ideya sa kanyang isip. Pagkatapos, nagdahilan si Wonho na magpunta sa banyo upang tumakas na nasaksihan ni Jinho at hindi niya maintindihan kung bakit napakahangal at madaling maniwala ni Kai-in. Nang makita ang masakit na paa ni Kai-in, dinala siya ni Jinho sa ospital at binayaran ang lahat ng gastos. Ngunit dahil wala siyang pera na maibabalik sa kanya sa ngayon, sinabi ni Jinho na hayaan na lang siyang umupa sa kwarto ni In-hee. Gayunpaman, hindi basta-basta maipapakita ni Kai-in ang bahay sa labas kaya tumanggi siya. Hindi sumuko si Jinho at sinubukan pa rin kumbinsihin si Kai-in. Sa sandaling iyon, lumabas si Yang Sun at nakilala si Jinho na nasa kasal kaya ipinangako niyang tutulungan siyang kumbinsihin si Kai-in. Pagkatapos, sinabi ng kaibigan niya kay Kai-in na bakla naman si Jinho. Kaya kahit nandito siya, hindi siya sasaktan at bukod pa rito, magkakaroon pa siya ng upa. Nang marinig niya iyon, naramdaman niyang may punto ito kaya pumayag siya. Pagpasok pa lang niya sa bahay, agad na maingat na inobserbahan ni Jinho ang bawat sulok. Pagkatapos, mabilis na nagkasundo ang dalawang panig sa kontrata at nagbigay ng tuntunin si Kai-in na hindi pinapayagan ang pagkuha ng video o litrato sa lugar na ito. Si Jinho naman ay iminungkahi kay Kai-in na bigyang pansin ang kalinisan ng kapaligiran dahil masyado siyang pabaya. Nang marinig niyang
pinupuna siya, agad siyang nagalit at binalaan si Jinho na huwag basta-basta papasok sa kanyang silid, kung hindi ay puputulin niya ang ari nito. Sa oras na ito, hindi sinasadyang masugatan si Jinho, kaya tinulungan siya ng kanyang assistant na lagyan ng gamot. Hindi inaasahang ang mga tunog na lumalabas ay labis na nagpasaya kay Yaong-sun na nakikinig. Si Kain naman ay labis na galit kay Jinho dahil nakita niya itong pumunta sa hotel kasama ang ibang tao at ngayon naman ay malapit na sa iba. Sa kabilang banda, ang buhay may asawa ni Chang Ryul ay hindi rin masaya nang bumalik si In-hee mula sa kanyang solo trip. Nang makita niyang nakahiga ito sa kama kasama niya, agad siyang nagalit at pinalaya si Chang Ryul at binawi pa ang lahat ng kanyang damit. Noong gabing iyon, palihim na pumunta si Jinho para tingnan ang arkitektura ng silid kaya nahuli siya ni Kain. Kaya binuksan niya ang chainsaw na ikinagulat niya at tumakbo siya palayo. Biglang bumalik si In-hee na ikinagulat ni Kain. Sinabi niya na naghiwalay na sila ni Chang Ryul kaya bumalik siya rito. Nang makita ang kakapal mukha niyang umagaw ng kanyang kasintahan, tinanong ni Kain si In-hee kung bakit. Hindi niya inaasahan na mumurahin siya nito ng tanga na naniniwala sa mga walang kwentang salita ng mga lalaki kaya nawalan siya ng kontrol at sinugod niya si In-hee para mag-away. Nang marinig ang ingay, lumabas si Jinho na inis at pinagsabihan si Kain na manahimik para makapagtrabaho siya. Nagulat si In-hee nang makita ang isang estranghero na lalaki sa bahay kaya binalaan niya si Kain na sinasaktan niya ang kanyang sarili. Paano niya ako sasaktan? Bakla siya. Si Jinho na nasa loob ng silid ay nagulat din nang marinig niya ito. Paano ka nakapagpatira ng ganyang uri ng tao rito? Kahit anong mangyari sa akin, mas mabuti pa rin ako kaysa sa taong umagaw ng kasintahan mo. Matigas pa rin ang loob ni In-hee na sinabi na wala namang lalaki sa mundong ito ang magkakagusto sa babaeng tulad ni Kain. Sa halip na sisihin mo ako sa pag-agaw ng kasintahan mo, bakit hindi mo isipin kung anong klaseng tao ka kaya ka iniwan ng iyong kasintahan? Nang marinig ang mga masasakit na salitang iyon, ang tanging alam ni Kain ay itaboy si In-hee ng mabilis upang hindi na siya nito mainsulto pa. Paglingon niya, nagulat siya nang makita si Jinho na galit na nakatingin sa kanya. Gusto niyang malaman kung bakit niya basta-basta na lang sinabing bakla ang ibang tao. Gayunpaman, mali pa rin ang pagkakaintindi ni Kain na ganoon ang reaksyon ni Jinho dahil gusto niyang itago ang kanyang kasarian at pinayuhan pa niya itong huwag iwanan ang lalaki sa hotel. Naalala na ngayon ni Jinho ang mga sitwasyong iyon kaya naiintindihan na niya kung bakit ganito ang sinabi ni Kain. Ngunit hindi pinahintulutan ng kanyang paggalang sa sarili bilang isang lalaki na manatili pa siya sa lugar na iyon kaya agad siyang umalis. Kinabukasan, nang malaman ni Yaong-sun ang nangyari, pinayuhan niya si Kain na tumawag at humingi ng tawad, ngunit hindi sinagot ni Jinho ang tawag at nag-text na lang siya para paalalahanan si Kain na ibalik ang deposit. Ngunit ngayon, wala nang pagpipilian si Kain, kundi hanapin si Wonho para bawiin ang pera. Kaya nagsimula siyang maghanap sa lalaking ito, ngunit patuloy siyang nagkakamali ng tao. Dahil wala nang paraan, pumunta na lang si Kain kay Jinho para humingi ng tawad at magmakaawa na bumalik siya at ipagpatuloy ang pag-upa. Gayunpaman, mariing tumanggi si Jinho at hinimok siyang ibalik na ang pera niya. Sa oras na iyon, pinuntahan siya ni Jaime sa opisina para tanungin kung bakit inalis niya ang lahat ng gamit niya. Sinabi ni Jinho sa kanya na ayaw niyang makasama si Jaime sa isang bahay dahil baka maapektuhan ang kanyang kinabukasan. Kahit tinanggihan siya, hiniling pa rin ni Jaime kay Taehon na palihim na alamin kung saan lumipat si Jinho. Sa araw na iyon, dumalo ang lahat sa paglulunsad ng proyekto ng Art Center. Pagkatapos noon, hinabol ni Chang Ryul si In-hee para kumbinsihin siyang bumalik, ngunit patuloy siyang binaliwala nito. Nagkataon na nagkasalubong ang dalawa kay Jinho. Naalala niya ang nangyari kagabi kaya nahihiya siyang humingi ng tawad na ikinamali ng intindi ni Chang Ryul kaya galit itong sumugod at nag-away sila ni Jinho. Sa sandaling iyon, lumabas si Chairman Han kaya tumigil sila. Bagamat tila humaharap siya upang pigilan ang away, nilait naman niya si Jinho na isa lamang mahina at madaling apihin. Hindi na nakapagtimpi sa panlalait ng iba, agad na nagpahayag si Jinho doon na makikipagkompetensya siya sa kanya sa proyektong ito. Ang kanyang pagkilos ay nagbigay impresyon kina Chairman Choi at In-hee. Upang manalo, inutusan ng kanyang ama si Chang Ryul na ayusin ang relasyon nila ni In-hee dahil nakita niyang pinahahalagahan ni Chairman Choi si In-hee. Sa panig naman ni Jinho, hindi maganda ang sitwasyon dahil ang mga manggagawa ay hindi lang nasugatan dahil sa kapabayaan ng kontratista, kundi tumakas pa ito sa ibang bansa nang hindi nagbabayad ng sahod. Para makabayad sa mga manggagawa, wala nang ibang paraan si Jinho kundi mapanalunan ang kontrata sa disenyo ng Art Center. Kaya nagpasya siyang bumalik sa bahay ni Kain upang pag-aralan ang arkitektura ng kanyang ama. Pagpasok pa lang niya sa bahay, nakita niya ang sobrang kalat na ginawa ng may-ari, kaya labis siyang naasar. Sa sandaling iyon, bumalik si Kain at labis siyang natuwa nang makita niyang bumalik si Jinho. Hinila naman siya ni Jinho sa supermarket para bumili ng mga gamit at bumalik sa bahay para maglinis. Ngunit si Kain ay patuloy na nagreklamo kaya binigyan siya ni Jinho ng sermon dahil ang kanyang pagiging pabaya ay nakasisira sa kagandahan ng arkitekturang ito. Para mapanatili si Jinho na magpatuloy sa pag-upa, kailangang sundin ni Kain ang kanyang sinasabi at maglinis ng husto habang tinuturuan niya siya sa bawat detalye. Ngunit si Kain ay napakabagal at hindi marunong
masyadong magpigang basahan, kaya kailangan pa siyang tulungan ni Jinho. Sa huli, siya ang naglinis. Pagkatapos, ipinakita ni Kain sa kanya ang modelo ng interior ng bahay na ginawa ng kanyang ama para sa kanyang ina. Sa kabilang banda, nang umuwi si Changyul, nagbago na ang password. Dahil hindi siya makapasok, patuloy siyang kumatok at tinawag si Inhi. Tinawagan din niya ito, ngunit hindi talaga pinayagan ni Inhi si Changyul na makapasok at gusto pa niyang solohin ang kondominium. Noong gabi, nagulat si Yaongsu nang makita ang bahay ni Kain na mas maayos kaysa karaniwan. Samantala, patuloy na nagrereklamo ang kaibigan niya dahil sa pagod sa paglilinis. Agad namang minasahe ni Yaongsu ang balikat ni Kain at ibinigay sa kanya ang impormasyon na nahanap niya tungkol kay Wonho. Pagkatapos maligo ni Jinho, binuksan ni Kain ang pinto, kaya nagulat siya at mabilis na nagtakip. Kalmado namang sinabi ni Kain na hindi siya nakasalamin at wala siyang makita ng maayos, kaya hindi siya dapat mag-alala. Nang makabalik siya sa kanyang silid, narinig niya ang boses ni Kain at Yaongsu na nagbubulungan at sinisiraan siya, kaya tumakbo siya upang makinig. Biglang, nakatanggap ng tawag si Jinho, kaya nagmadali siyang lumabas. Sa oras na ito, pumunta si Jinho sa isang restaurant para makita ang kanyang ina. Gusto lang niyang balikan ang mga alaala noong nabubuhay pa ang kanyang asawa. Tuwing binabanggit niya ang kanyang asawa, tumutulo ang kanyang luha, kaya nalungkot si Jinho. Kaya nangako siyang babawiin niya ang bahay na inagaw ni Emi Han. Kinabukasan, sinundan ni Kain ang address at natagpuan ang bahay ni Wonho, ngunit isang matandang babae lamang ang naroroon. Inakala pa nito na siya ay isang voluntaryo mula sa welfare center. Hiniling ng babae kay Kain na basahin ang isang liham upang makita kung galing ba iyon kay Wonho, ngunit ang loob nito ay isang lamang. Dahil ayaw niyang malungkot ang matandang babae, hindi naglakas loob si Kain na sabihin ito at nagpanggap siyang binasa ang sulat bilang pangumusta mula kay Wonho. Nang marinig iyon, naantig ang matanda at napaiyak at labis niyang pinuri ang kanyang mabait na apo. Dahil dito, hindi na rin gustong habulin ni Kain si Wonho. Nagpadala siya ng mensahe na sinasabi na hahanap siya ng paraan para magbayad ng utang bastagi, madalas siyang bumibisita sa lola niya. Pagdating ni Jinho sa bahay, narinig niya ang sigaw ni Kain, kaya dali-dali siyang tumakbo papasok at nakita niyang pumipili siya ng tuwalya. Sa nakakahiyang sitwasyon, naalala ni Kain na bakla si Jinho, kaya naisip niyang ayos lang at humingi pa siya ng tulong kay Jinho para hanapin ang kanyang contact lens. Pumasok silang dalawa para maghanap at patuloy na umiikot si Kain, kaya labis na nailang si Jinho at umiwas sa kanya. Akmang nadulas at natumba si Kain, kaya sinalo siya ni Jinho. Inabot pa ni Jinho ang kamay niya kay Kain na muntik nang bigyan niya ng maling kahulugan, ngunit ang totoo, iyon pala ay dahil sa lens ng contact na nakadikit sa balikat niya. Para magpasalamat kay Jinho, inanyayahan siya ni Kain na kumain ng inihaw na tadyang, ngunit tinanggihan siya nito. Dahil dito, naupo siya sa labas sa buong oras at patuloy na nagreklamo kung bakit napakalamig ng kasama niya sa bahay. Hindi na kinaya ni Jinho, kaya pumayag na siyang sumama kay Kain. Ngunit nang makita niya ang balabal na suot nito, hindi niya maiwasang umiling. Sa bar, nagsimula siyang malasing at patuloy na nagsasalita ng walang kabuluhan at nagrereklamo pa na ang lahat ng kalalakihan sa mundo ay pare-parehong masama. Sa sandaling ito, pumasok si Chairman Choi kasama ang kanyang mga tauhan, kaya agad na tumayo si Jinho para batiin sila. Pagkatapos nito, pumasok si Kain sa banyo. Biglang nagdala ng alak ang may-ari ng bar sa mesa niya dahil interesado kay Jinho ang babae sa kabilang mesa. Hindi inaasahan, ipinagkamali siya ng asawa nito na isang gigolo, kaya galit itong lumapit para makipag-away kay Jinho. Nang makita ito, nagmamadaling pumigil si Kain at sinabing bakla siya, kaya paano niya maaakit ang asawa nito. Dahil sa sobrang lakas ng boses niya, narinig iyon ng lahat ng tao sa bar at natigilan silang nakatingin kay Jinho. Pagkatapos nito, galit siyang umalis kaya nagmamadaling humabol si Kain at humingi ng tawad. Pinagalitan pa rin niya ito kung bakit niya sinabi sa lahat na bakla siya. Dahil dito, humagulgol si Kain at nagpaliwanag na ginawa niya iyon dahil nag-aalala siya na baka saktan siya ng mga tao. Umiiyak din si Kain at sinasabing tanga siya. Nang makita siyang ganoon, hindi na matiis ni Jinho na magalit kaya pinauwi na niya ito. Hindi inaasahan, nakatulog si Kain doon mismo. Nang gisingin siya, uminda si Kain ng sakit sa paa kaya binuhat siya ni Jinho pauwi. Habang nakasakay sa likod niya, patuloy na pinuri ni Kain ang mainit na balikat ni Jinho na nagpaalala sa kanya ng kanyang ama. Pagdating sa bahay, inihiga ni Jinho si Kain sa sopa at naghanda na sanang bumalik sa kanyang kwarto. Ngunit nagkunwari siyang masama ang loob para imasahe niya ang kanyang paa. Nang magpasalamat siya, tinawag pa niya itong bakla, kaya nagalit si Jinho, itinulak siya at bumalik sa kanyang kwarto. Kinaumagahan, naalala ni Kain ang nangyari kagabi at natakot na baka pagalitan siya ni Jinho. Kaya nang marinig niyang lumabas ito, nagkunwari siyang natutulog upang maiwasan ang pagkikita. Nang makita si Jinho na umalis, nakahinga siya at pumasok sa banyo, ngunit hindi inaasahan, lumabas pa rin ito at tinanong siya kung mayroon siyang anumang gustong sabihin. Nagkunwari agad si Kain na walang alam at nagmamadaling isinara ang pinto upang magtago. Nang mag-survey siya at ang kanyang katulong sa lupa, nakasalubong niya si Chairman Han. Sa sandaling makita niya ito, gusto na lang umalis ni Jinho, ngunit kinontrol siya ng chairman sa isang pangungusap lamang. Hindi bagi mas mabuti kung sumuko ka na lang, tulad ng ginawa ng tatay mo. Siguro iniisip mo ako ang dahilan kung bakit niya ginawa ang ganoong bagay, ngunit kapag nakialam ka sa negosyo, ganyan ang kahahantungan ng sinuman. Hindi bati nagkaganoon ang tatay ko dahil sa sobrang pagtitiwala sa isang mapanlinlang na tao na
katulad mo. Sa kabilang banda, pumunta si In-hee sa kumpanya para hanapin si Jin-ho at nakita niya si Hemi. Narinig din niyang ipinakilala ng kabilang panig ang sarili niya bilang nobya ni Jin-ho. Mula nang magkita sila, hindi na sila nagkaroon ng magandang impresyon sa isa't isa. Nang makabalik si Jin-ho, agad na tumakbo si Hemi at gumawa ng matalik na mga kilos para inisin si In-hee. Ngunit nairita lang siya at mabilis na inimbitahan si In-hee sa kwarto para mag-usap. Pumunta siya doon ngayon para imbitahan si Jin-ho na dumalo sa party ng Iris Construction dahil maraming arkitekto ang dadalo sa araw na iyon. Nang ihatid niya si In-hee, inimbitahan din niya itong manood ng exhibit at sinabing pupunta rin doon si Chairman Choi. Bilang pasasalamat sa impormasyong ito, sinabi ni Jin-ho na ililibre niya ito ng hapunan. Nang makita sila ng magkasama ni Chang Ryul, nagselos ito at inakala na may kinalaman ang paglapit ni Jin-ho kay In-hee sa proyekto, kaya inutusan niya ang kanyang katulong na imbestigahan ito. Nang makita si Jin-ho sa sentro, nagtaka si Chairman Choi at tinanong kung bakit siya naroroon. May kumpiyansang sinagot ni Jin-ho na, sa tingin ko, kung gusto mong sumali sa proyektong disenyo ng sentro, kailangan mong lubos na maunawaan ang mga painting na gustong kolektahin ng sentro, kaya pumunta ako rito para alamin. Pinuri pa niya ito na mayroon siyang napaka-interesanting kasintahan. Nang marinig iyon, gusto sanang ipaliwanag ni Jin-ho na nagkamali lang sila, ngunit sinabi ng chairman na hindi siya makikialam sa pribadong buhay nito. Sa kabilang banda, nag-aalala si Kain kung paano siya magbabayad sa pagkakamali niya ng aksidenteng nasabi niya sa buong bar na bakla si Jin-ho. Nag-abot si Kain ng mga sangkap para makipagbati sa kanya sa pamamagitan ng pagkain. Pagkatapos, pumunta silang dalawa sa tindahan ng video. Habang pumipili ng pelikula, kinumbinsi ni Young-sun si Kain na maging kaibigan si Jin-ho dahil kung mayroon siyang kaibigang bakla, lubos na maunawaan nito ang damdamin ng mga babae at hindi aagawin ang kasintahan niya. Sa kabilang banda, sinundan ni Chang Ryul si Jin-ho na umalis sa kumpanya at nakarating sa bahay ni Kain. Nang makita si Jin-ho na bumalik, hindi maiwasang kabahan si Kain dahil baka galit pa rin ito. Sinubukan niyang humanap ng paraan para kausapin ito at inanyayahan si Jin-ho na kumain, ngunit nagwalang bahala lang ito at umalis. Nang umalis si Young-sun, nag-alok si Jin-ho na kausapin si Kain, kaya natakot siya na baka pagalitan siya nito tungkol sa nangyari kahapon. Kaya nagsinungaling siya na wala siyang naaalala, ngunit ang totoo, gusto lang ni Jin-ho na bawiin ang perang ibinayad niya sa inuman at sinabi ring umutang sa kanya si Kain ng 1,000,000 won. Nang marinig ang 1,000,000 won, agad siyang tumanggi kaya binunyag ni Jin-ho ang pagsisinungaling niya at pinapagsulat siya ng kasunduan. Kung maglakas loob siyang magsinungaling tungkol sa kanyang oryentasyong sexual mula ngayon, kailangan niyang gawin ang anumang ipagawa ni Jin-ho. Para humingi ng tawad, personal pang nagluto si Kain, ngunit napakawalang silbi niya kaya nasisira ang lahat ng ginagawa niya. Matapos ang 1 oras, nakagawa rin siya ng tapos na produkto, ngunit kinain lang ni Jin-ho ang ilang pagkain sa refrigerator. Nang makita iyon, nagreklamo si Kain na nag-aksaya siya ng buong hapon sa pagluluto, ngunit ayaw niya namang kumain. Nang marinig iyon, kinain ni Jin-ho ang lahat ng inihaw na talaba para pasayahin si Kain. Pagkatapos kumain, inalok niya ulit itong manood ng pelikula, ngunit tinanggihan siya nito. Sa sandaling ito, nakita ni In-hee si Chang Ryul na naghihintay sa bahay. Gusto niyang malaman kung ano ang relasyon ni In-hee at Jin-ho at bakit sila nagpalitan ng numero ng telepono. Ngunit sinabi niya na tapos na silang dalawa, ay hindi na kailangan pang sumagot. Higit pa rito, hindi na kailangan ng permiso nito kung sino man ang makikita niya. Nang makita siyang tumalikod, nagmamadaling yakap ni Chang Ryul si In-hee para pigilan siya, ngunit wala itong silbi. Ang tanging nagawa niya ay manatili sa bahay na ito para makita siya araw-araw. Noong panahong iyon, masayang nanonood ng pelikula si Kain ng mag-isa. Nang makita siyang ganoon, hindi maunawaan ni Jin-ho kung paanong si Kain ay naging optimista matapos siyang traidoriin. Nagtataka siyang nagtanong kung gaano nakatagal silang magkasama ni In-hee. Nang malaman niyang 10 taon na silang magkasama, nakiramay si Jin-ho kay Kain. At umupo siya at nanood ng pelikula kasama siya. Noong panahong iyon, nagtataka pa si Kain kung kailan siya nagsimulang maging malay sa kanyang oryentasyong sexual. Kung minsan, sa tingin ko, napakaganda mo hanggang sa magsimula kang magsalita. Kinaumagahan, nahirapan si Jin-ho na tumakbo sa butika para bumili ng gamot sa pagtatae dahil nahirapan siya ng pagkain ni Kain at naging kaibigan siya ng banyo. Nang tumawag si Young-sun, nalaman lang ni Kain na sira na pala ang mga talaba na ibinigay sa kanya. Nang araw na iyon, aksidenteng nakita ni Chang Ryul si Kain na dumalo sa isang interview. Ngunit tinanggihan siya dahil ipinagkamali niya ang pagpili ng empleyado sa opisina sa interior designer. Nang masaksihan ang sitwasyong iyon, naawa siya sa kanya. Sa daan pa uwi, nakita niya ulit si Kain na nabasa sa ulan kaya kailangan niyang tumakbo papasok sa isang tindahan. Pagkatapos ay nagmamadali siyang kumain ng isang mangkok ng noodles na ikinagulo ng kanyang puso. Noong panahong iyon, dumating si Jin-ho para makipagkita kay Chairman Choi upang talakayin ang trabaho. Ngunit hindi pa nagtatagal, pinawisan na ang noo niya dahil sa sakit ng tiyan.
kapitan. Sa halip na ang chairman, pinahiram lang siya ng panyo ng kalihim at nag-schedule sila ng isa pang pagkikita. Pagdating niya sa bahay, nag-aalalang nagtanong si Kai-in kung masakit pa rin ang tiyan niya. Pagkatapos ay nagmadali siyang kumuha ng gamot para sa kanya kahit nabasang-basa siya. Ibinigay ni Jinho ang panyo kay Kai-in at sinabi na hindi na niya kailangan pang maghanap at unahin muna ang sarili niya. Pagkaraan ng ilang sandali, naghanda pa si Kai-in ng lugaw para kay Jinho. Bigla, tumawag si Chang Ryul at sinabing gusto niya siyang makita at maghihintay siya hanggang sa pumayag siyang makipagkita. Ngunit sa harap ni Jinho, sinabi ni Kai-in ng buong lakas na hindi na niya muling makikita si Chang Ryul. Gayunpaman, patuloy na tumutunog ang telepono at tumatagal ang oras, kaya nag-alala siya at nagpa siya pa ring lumabas. Nang makita niya si Chang Ryul na naghihintay hanggang sa makatulog, sinabi niya agad na umuwi na ito, ngunit ayaw umalis ni Chang Ryul. At sinabi pang saktan siya ni Kai-in para makabawi sa kanyang mga pagkakamali. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit si Inhi pa at hindi iba. Dahil nagbibigay siya sa akin ng pakiramdam na ako ay lalaki. Pero ikaw, palagi kang nagpapanatili ng distansya sa akin. Palagi kang nagkukunwari na inosente at puro, tulad ng isang dalaga. Sobrang nasaktan si Kai-in nang marinig na iyon ang dahilan kung bakit siya iniwan. Noon din, nalaman niya na nakatira pa rin si Chang Ryul kay Inhi sa pamamagitan ng tawag sa telepono nito. Ngunit may lakas pa rin ang loob itong magpakita sa kanya. Naramdaman ni Kai-in na masyadong minamaliit ang kanyang tapat na pag-ibig kaya nagpa siya siyang bumalik sa bahay. Noon, tinanong pa siya ni Jinho kung talagang napakatanga niya o wala siyang pagpapahalaga sa sarili. Isang tawag lang niya, lumabas ka agad. Tama si Chang Ryul sa pagtawag sa iyo na tuta. Ang linyang iyon ay nagpabalisa kay Kai-in at iniunat niya ang kamay niya kay Jinho. Umiiyak siyang nagreklamo kung bakit palaging malupit ang lahat sa kanya. Gumamit lang ako ng sinseridad para maghintay ng isang tao. Ngayon na nagkita na kami, bakit hindi ko siya pwedeng makita? Para aliwin si Kai-in na sawi sa pag-ibig, umupo si Jinho at nakipag-inuman sa kanya. Narinig niyang nagreklamo siya na sinabi ni Chang Ryul na hindi siya tulad ng isang babae. Nang marinig iyon, naasar si Jinho at gusto niyang gumanti si Kai-in. Nagtanong siya, pwede mo ba akong gawing isang babae? Kinabukasan nang magising sila, nagulat silang dalawa nang malaman na magkasama sila sa iisang kwarto. Naalala ang gabing sinabi ni Kai-in ang linyang iyon, agad na nag-react si Jinho at tinanong kung naiintindihan ba niya ang ibig sabihin ng linyang iyon. Ngunit inosente niyang sinabi na hindi siya nakakaintindi kaya nagalit siya at gusto na niyang umalis. Sinundan pa rin ni Kai-in sa kwarto at nagpatuloy silang uminom ng beer. Sinabi ni Jinho na hindi niya pwedeng gawing isang babae si Kai-in dahil wala siyang nararamdaman para sa kanya. Kahit pa ang likas na katangian ng isang lalaki ay laging gustong yakapin ang babae niya. Ang ibig sabihin ni Kai-in ay gusto niyang maging isang magiliw na babae na kayang panatilihin ang puso ng isang lalaki. Pagkatapos, nalasing sila at natulog na lang sa kwartong iyon. Nang maalala niya, gusto pa rin ni Kai-in na tulungan siya ni Jinho na maging isang magiliw na babae. Nang pumayag siya, masaya niyang niyakap si Jinho at itinulak naman siya nito. Pagkatapos, nagsimula siyang sanayin si Kai-in. Una, sa pananamit niya, dahil palagi siyang mukhang balabal na hindi talaga kaakit-akit. Sinabi ni Kai-in na ayaw niyang mag-aksaya ng oras dahil baka matagal na naghihintay si Chang Ryul. Ngunit sinabi ni Jinho na ang pagpapahintay sa isang lalaki ay isa ring kaakit-akit na punto. Hanggabi maganda siya at presentable, hindi siya aalis kahit pamahuli siya sa kanilang pulong. Pagkatapos, ikinulong ni Jinho si Kai-in sa bodega at sinabing huwag siyang lalabas sa loob ng isang oras para mawala ang pagiging padalos-dalos niya. Nang magkunwari siyang may bagong email, nalinlang siya at tumakbo palabas. Kaya ikinulong niya ulit siya. Ang susunod ay ang pagtuturo kung paano maglakad at pagkatapos ay kung paano kumain. Sinabi ni Jinho na hindi siya dapat kumain ng napakarami sa harap ng mga lalaki. Ngunit inisip ni Kai-in na ang pagkain ng komportable ay mas nakakabawas ng awkwardness. Nagkataon na dumating si Young-sun at ang katulong para bumisita. Nang makita ang inihaw na karne, mabilis niyang inagaw ang mga chopstick ni Jinho. Ngunit sinabi nito na papalitan niya ng iba. Sabi naman ni Young-sun na hindi na kailangan dahil magkasintahan naman daw sila. Marami rin siyang mga kaibigang bakla, kaya hindi na niya kailangang mahiya. Nagulat ang katulong nang marinig iyon. Pagkatapos marinig ang paliwanag ni Jinho, naintindihan niya na inakala pala ni Kai-in na bakla si Jinho, kaya pinarentahan niya ito ng bahay. Para sa kinabukasan ng kumpanya, iminungkahi ng katulong na magkunwari silang magkasintahan, ngunit hindi pumayag si Jinho at pinalabas niya ito. Sa harap ng dalawang babae, umarte pa rin ang katulong at tinawag na honey si Jinho. Pagkatapos, umiyak siya ng labis at sinabing nahihiya ang kasintahan niya, kaya ayaw nitong malantad ang kanilang relasyon. Sa sandaling ito, nakatanggap si Kai-in ng abiso na mag-interview siya bukas, kaya humingi siya ng tulong kay Jinho. Agad siyang tinuruan kung paano gumawa ng face mask at pagkatapos ay magkasama silang humiga para mag-relax. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Jinho ng tawag mula sa kanyang ina, ngunit inakala ni Kai-in na may relasyon siya sa ibang babae, kaya kinwestiyon niya na huwag siyang magtago sa likod ng kanyang kasintahan. Nang marinig iyon, ipinaliwanag ni Jinho na ang tumawag ay ang kanyang ina. Hindi sinasadya, naalaala ni Kai-in ang kanyang namatay na ina at nalungkot siya. Nang lapitan siya ni Jinho para aliwin, sumandal siya sa balikat nito at nagpasalamat. Kinabukasan, nataranta silang dalawa nang makitang nairita ang kanilang mukha dahil sa mask, kaya naman sa kumpanya, laging nakatakip ng panyo ang mukha ni Jinho kaya nagtaka ang mga kasamahan niya.
Bigla, ibinunyag ni Taeho na alam niya na nakatira siya sa Sanggujay kasama ang isang babae. Kaya, nag-alala siyang lalong iwanan ni Jinho si Hemi. Kinwestiyon pa niya kung hindi ba niya ginagamit si Kain sa paggawa ng ganoon. Sa kabilang banda, nakipag-ugnayan si Chairman Choi kay Professor Park at inalok siyang maging tagapayo ng kumpanya, ngunit tumanggi ito. Kaya, pumunta ang chairman sa Sanggujay. Nang makita niyang si Kain ang nagbukas ng pinto, nagulat siyang nakilala ito bilang babaeng kasama ni Jinho sa kasal at sa bar. Gayunpaman, hindi matulungan ni Kain ang chairman na kausapin ang kanyang ama dahil hindi siya ang anak na may impluwensya sa kanya. Nang gabing iyon, tumawag si Kain para magtanong tungkol sa kondisyon ng mukha ni Jinho at sinabi na umuwi na siya para maghapunan. Ngunit sa daan, nakatanggap siya ng tawag mula kay Inhi at dahil ginamit niyang dahilan ang pag-uusap tungkol sa trabaho, kaya hindi siya makatanggi na natili si Jinho. Sa bahay ni Kain, naghanda siya ng hapagkainan para salubungin si Jinho, ngunit naghintay siya ng matagal at hindi ito dumating. Sa oras na iyon, inahatid niya si Inhi pauwi. Bigla siyang nagtanong, hindi mo ba talaga gusto ang mga babae? Hindi ko alam kung bakit, ngunit palagi kong nararamdaman na isa kang totoong lalaki. Nang marinig iyon, ayaw sumagot ni Jinho at sinabi lang na nakainom si Inhi. Hindi sinasadya, nakita ni Changryul si Jinho na inihahatid si Inhi pauwi kaya labis siyang nagalit. Pagkapasok pa lang ni Inhi sa bahay, kinwestiyon agad siya ni Changryul kung bakit silang dalawa ang magkasama at sinabing isa siyang pabayang babae. Hindi ba mas gusto mo ang pabayang babae kaya pinili mo ako sa halip na si Kain? Han Changryul, hindi na kita kailangan ngayon, naaakit na ako kay Jinho. Sa tuwing binabanggit ang pangalan niya, nagiging basura ka at walang silbi. Nang marinig iyon, hindi nakapagpigil si Changryul at sinampal si Inhi, kaya formal siyang nagdeklara ng hiwalayan. Umuwi siya dahil natatakot siyang baka hindi pa kumakain ng hapunan si Kain habang naghihintay sa kanya. Nang makauwi siya, nakita niya itong nakatayo sa labas ng pinto. Tinanong niya si Kain kung kumain na ba siya. Kahit nagalit siyang sinabing kumain na siya at hindi na nagtira kay Jinho, tumunog ang tiyan niya sa gutom. Kaya naman, dinala niya si Kain sa isang kainan. Kahit na isa siyang taong maselan sa kalinisan, nang kumuha siya ng isda para kay Jinho, kinain niya pa rin iyon. Habang naglalakad pa uwi, nang makita niya ang mga magkasintahan, nagtataka siyang nagtanong, kapag natapos ang pagsasanay ko para maging babae, magkakaroon ba ako ng pag-ibig? Bago pa man siya sumagot, tumakbo siya sa isang punching machine sa tabi ng kalsada. Naalala ni Kain ang mga alaala niya kay Changryul. Sa paglalaro ng makinang ito, inilabas niya ang lahat ng galit niya sa pag-iwan sa kanya. Nang makita siya ni Jinho na ganoon, pinigilan niya ito dahil naniniwala siyang kahit durugin niya ang makina, hindi pa rin magsisisi si Changryul. Kaya, inanyayahan niya si Kain na samahan siya sa isang party sa sentro sa Sabado, upang makita niya na kahit wala siya, maayos pa rin ang buhay ni Kain. Agad niyang dinala si Kain para bumili ng bagong damit at dinala siya sa kaibigan niyang stylist para bigyan siya ng bagong hitsura. Nang magkasabay silang pumasok sa party, labis na nagulat sina Inhi at Changryul. Pagkatapos, mabilis silang lumapit para batiin si Chairman Choi. Nang makita si Kain, pinuri niya itong napakaganda niya ngayon na ikinagulat ni Jinho na magkakilala sila. Biglang lumapit si Inhi at inanyayahan si Jinho na sumama sa kanya para ipakilala ang isang mahalagang bisita. Nang tanungin ng chairman ang relasyon nilang dalawa, sinabi ni Kain na hindi pa sila matagal na magkakilala at hindi alam ni Jinho na siya ang anak ni Professor Park. Plano ng chairman na gumawa ng isang child lounge sa sentro at inanyayahan si Kain na maging designer kaya labis siyang natuwa. Sa sandaling iyon, dumating si Jaime sa party at nagtanong kung sino si Kain at bakit sila magkasama ni Jinho. Inakala naman ni Kain na nambababae si Jinho, kaya gusto niyang linawin ito kay Jaime na bakla siya. Nang makita niya ang dalawa na nag-uusap ng malapit, nagalit si Jaime at binato ng tubig si Kain. Dahil sa magaspang na kilos ni Jaime, nagalit agad si Jinho at hinila siya palabas. Nagtungo naman si Kain sa banyo para ayusin ang kanyang makeup at iniisip pa rin niyang niloloko ni Jinho ang damdamin ng babae. Bigla, sumakit ng matindi ang tiyan niya, kaya pumasok siya sa toilet. Sa kabilang banda, nilinaw ni Jinho kay Jaime na wala silang anumang relasyon ni Kain at pinahatid na niya ito pauwi. Pagbalik ni Jinho, hinanap niya si Kain sa lahat ng dako. Sa sandaling ito, kusang nag-ugnayan siya at humingi ng pabor na bilhan siya ng isang bagay. Kaya dali-dali siyang tumakbo sa tindahan para bilhin iyon. Hindi inaasahan, laging napapansin ng mga mag-aaral na babae doon si Jinho dahil sa kanyang gwapong hitsura. Dahil dito, nahiya siyang lumapit para bumili ng sanitary napkin at nagmamadaling kumuha ng isa at bumalik. Pagkatapos, palihim siyang pumasok sa banyo at ibinigay ito kay Kain. Dahil wala siyang dalang bag, balak sana niyang ilagay ang sobrang napkin sa bag ni Jinho, ngunit tumanggi siya at dinala ito para itapon. Habang naghihintay kay Jinho na bumalik, dumating si Changryul at tinanong siya kung sinadya ba ni Kain na samahan si Jinho para maghiganti sa kanya. Hindi mo pa ba ako nalilimutan? Huwag ka nang mag-ilusyon. Kahit wala ka, nabubuhay pa rin ako. At hindi na rin kita mahal.
Nang marinig iyon, hindi pa rin naniwala si Chang Ryul at hinawakan si Kai-in. Sakto namang dumating si Jinho at inalis ang kamay ni Chang Ryul. Sinabing tapos na ang relasyon nilang dalawa at hinila ang kamay ni Kai-in paalis. Nang marinig ang talumpati ni Chairman Choi, naalaala niya ang talumpati ng kanyang ama noong gusto niyang gawin ang sanggujay para sa kanyang asawa at mga anak. Ngunit nang tingnan niya ang kanyang sarili, wala siyang anumang nagawa, ay labis siyang nahiya sa kanyang ama. Pag-uwi sa gabi, pinahihirapan pa rin siya ng sakit, ngunit hindi niya mahanap ang painkiller. Kahit nag-alok si Jinho na tulungan siya, tumanggi pa rin si Kai-in at bumalik mag-isa sa kanyang kwarto. Para matulungan siya, naghanap siya sa internet ng mga paraan para maibsan ang sakit at gumawa siya ng ginger tea para kay Kai-in. Agad niya itong ininom at nagpasalamat kay Jinho at itinuring siyang isang mabuting kaibigan. Ngunit kahit uminom na siya ng tsaa, nandyan pa rin ang sakit kaya bumalik si Jinho sa kwarto para tingnan si Kai-in. Sinikap niyang magtiis at sinabi sa kanya na umuwi na para hindi siya mahuli sa trabaho bukas. Gayunpaman, nagmaneho pa rin siya pauwi para humingi ng gamot sa kanyang ina dahil sarado na ang mga butika. Pagkatapos ay mabilis siyang bumalik ngunit nakita niyang nakahiga si Kai-in sa sahig. Nang makita niya ang gamot, nagtaka siya kung saan nanggaling iyon kaya sinabi ni Jinho na umuwi siya para kunin iyon. Kung may bahay ka na, bakit ka pa umupa dito? Dahil napakalayo ng bahay ko sa kumpanya. Nang marinig iyon, naantig si Kai-in at niyakap si Jinho para magpasalamat. Pagkatapos, humingi pa siya ng pabor na imasahe ni Jinho ang tiyan niya dahil palagi itong ginagawa ni Inhi tuwing dinadatnan siya. Iba ang init na naramdaman niya kay Jinho ngayon, maging ang kanyang ama ay hindi naging ganito kaalaga sa kanya. Kinaumagahan, dinala ni Yaong-sun ang kanyang anak para hanapin si Kai-in. Hindi niya inaasahang makita si Kai-in at Jinho na magkasamang natutulog kaya ginising niya silang dalawa. Sabi ni Yaong-sun, kahit bakla si Jinho, hindi pa rin sila dapat matulog ng magkasama. Nang marinig iyon, ipinaliwanag ni Kai-in na tinulungan niya siyang masahe ang kanyang tiyan kagabi at umuwi pa para kumuha ng gamot. Kapag naaalala niya iyon, napapasalamat pa rin siya. Nang tanungin kung bakit siya naroon, tumakbo si Yaong-sun para humingi ng tulong kay Jinho at umupo para umiyak na pinilit siyang hindi tumanggi. Pagkatapos, kinailangan ni Jinho at Kai-in na magkunwari bilang isang masayang pamilya para sa photoshoot ni Yaong-sun. Nang makita ang ekspresyon ng kanyang mukha, kailangan niya siyang paalalahanan. Kailangan mong umiti ng masigla, Jinho, para magmukha kayong masayang pamilya. Kung maganda ang reaksyon ng mga customer, babalik ulit ako para hanapin ka. Ang susunod ay isa pang tema para sa shoot at sa pagkakataong ito, kailangan nilang maghalikan. Nang dumampi ang labi ni Kai-in sa pisngi ni Jinho, nahihiya silang tumingin sa isa't isa. Pagkatapos ng photoshoot, binayaran sila ng dagdag na isang kahon ng bento box na personal na niluto ni Yaong-sun dahil masarap siyang magluto. Habang binababad ni Jinho ang kanyang mga paa, nagdala si Kai-in ng tsaa para magpasalamat sa tulong niya kahapon. Gusto pa sana niyang imasahe ang mga paa nito, ngunit tinanggihan siya. Kinain niya at inanyayahan si Kai-in na kumain. Ngunit hindi niya pinayagan siyang kumain ng napakarami at kinuha niya ang ilan. Pinayuhan din niya si Kai-in na huwag kumain na parang gutom na tigre sa harap ng mga lalaki. Pagkatapos, gumawa pa si Kai-in ng isang clothes rack bilang regalo kay Jinho. Ngunit nang makita niyang nagrereklamo pa rin siya na gutom, inanyayahan niya si Kai-in na kumain pa ng isa at sa pagkakataong ito, maaari na siyang kumain ng komportable nang hindi na kailangang magpigil. Habang naglalakad pa uwi, nagbahagi pa si Jinho ng mga alaala noong bata pa siya kay Kai-in, ngunit itinago niya pa rin ang tungkol sa pagkabangkarote ng kanyang pamilya. Sa panahong iyon, para lang mapigilan si Jinho na magkaroon ng pagkakataong sumali sa proyekto. Pumunta si Chairman Han para makipagkita sa taong namamahala sa proyekto at gumamit ng lahat ng pananalita para kumbinsihin siyang baguhin ang pamantayan sa paglahok upang alisin ang maliliit na kumpanya tulad ng kay Jinho. Nang araw na iyon, dumating si Kai-in sa sentro ayon sa imbitasyon ni Chairman Choi. Gusto niyang idisenyo niya ang buong lounge area sa sentro na ito. Ngunit nang marinig ang gayong malaking responsibilidad, natakot si Kai-in na baka hindi niya magawa. Gayunpaman, kinumbinsi ng chairman si Kai-in na subukan ng isang beses upang makita kung gaano kalaki ang kanyang kakayahan. Dahil sa mga salita ng chairman, mabilis na nabawi ni Kai-in ang kanyang kumpiyansa at tinanggap ang alok na magdisenyo. Sa sandaling ito, binago ng Ethis Construction ang karapatan sa paglahok sa proyektong disenyo at nagtakda ng kondisyon na ang arkitekto ay dapat maihigit sa 10 taong karanasan at nakatanggap ng 3 parangal. Kasama ang mga proyektong may halagang higit sa 50 bilyong won. Sa mga kondisyong ito, tiyak na hindi makakalahok ang maliliit na kumpanya tulad ng kay Jinho. Nang malaman ni Chairman Choi ang balita, agad siyang pumunta sa kanyang ama at nagmakaawa na bawiin ang anunsyo. Ngunit hindi pumayag ang kanyang ama dahil inakala niya na ang maliliit na kumpanya ay hindi sapat ang kakayahan upang idisenyo ang art center na ito. Nang araw na iyon, pumunta rin si Inhi upang makipagkita sa ama at anak na sina Chang Ryul at sa harap ni Chairman Han, ipinahayag niya na tuluyan na niyang tinatapos ang relasyon niya sa anak nito. Sa dahilang nakikipag-ugnayan pa rin siya sa kanyang dating kasintahan, sinabi niya na pagpasok pa lang niya sa altar ay nalaman niyang hindi si Chang Ryul ang lalaking mapagkakatiwalaan. Pagkatapos, tumalikod si Inhi at umalis ngunit hinabol pa rin siya ni Chang Ryul dahil hindi niya matanggap na itatapon lang siya na parang isang walang kwentang tao. Sa sandaling ito, nagtataka si Chang Ryul na nagtanong kung nilapitan niya siya noong una pa dahil sa kanyang kayamanan. Hindi iyon ang mga dahilan, ngunit
Ngunit dahil nagtaka si Inhi tungkol sa lalaking minamahal ni Kain. Araw-araw, naririnig niya ang kanyang matalik na kaibigan na pinupuri siya na para siyang isang perpektong tao. Dahil dito, nagtaka siya kung totoo ba talagang ganoon si Chang Ryul, kaya nilapitan niya ito. Naglalaho na ang interes ni Kain dahil hindi na siya ang lalaking minamahal niya. Si Jinho naman ay nalugmok matapos mawala ang proyekto, kaya nagpunta siya sa isang bar upang uminom mag-isa. Hindi maalis sa isip niya ang araw na siya ay kinalmot. Inagaw ng kasuklam-suklam na lalaking iyon ang kanyang tahanan. Matapos makipaghiwalay, nag-impake si Chang Ryul at umalis sa bahay. Kahit binili niya ito, iniwan pa rin niya ito kay Inhi. Naghiwalay silang dalawa ng mapayapa at nagbitaw pa si Chang Ryul ng malumanay na salita kay Inhi na nagparamdam sa kanya ng hiya, kaya napagsabi siya ng paumanhin. Sana ay makita mo ang taong tunay mong mamahalin dahil minahal din naman kita. Noong una inakala kong ikaw na ang huling babaeng gusto kong protektahan habang buhay. Subalit nakakalungkot na ito ang naging wakas nating dalawa. Nang gabing iyon, naghintay si Kain sa labas dahil hindi pa umuwi si Jinho. Pagdating niya, nakita niyang lasing na ito at halos hindi na makatayo. Mabilis na ipinasok ni Kain si Jinho at kinuha siya ng tubig. Doon niya sinabi na matagal nang namatay ang aking ama pero wala akong nagawa. Ngayon, pakiramdam ko wala akong silbi dahil nagagawa ko lamang tanggapin ang pang-aapi ng iba. Dahil kahit anong pilit kong lumaban ay hindi ako mananalo laban sa kanila. Nang makita ni Kain na umiiyak si Jinho, labis siyang nasaktan kaya inabot niya ang kanyang kamay upang punasan ang luha nito. Hindi napigilan ni Jinho ang sarili at hinalikan si Kain. Paggising niya kinabukasan, kunwari ay wala siyang matandaan at sinabi kay Kain na humihingi siya ng paumanhin kung may nagawa siyang hindi nararapat dahil lasing siya. Mukhang hindi nagsisinungaling si Jinho, pero medyo nalungkot si Kain dahil napaka-espesyal ng halik na iyon para sa kanya. Ginawa niya iyon upang maiwasan ang awkwardness sa pagitan nilang dalawa. Ang totoo, matagal nang nakatatak sa puso ni Jinho ang imahe ni Kain. Ang pag-alaala sa una nilang pagkikita at sa lahat ng sandali na puno ng ibang emosyon, kasama si Kain ay labis na nagpasaya sa kanya. Ngunit bigla, ang mga salita ni Taehon ay nagpagising kay Jinho na hindi na niya kayang manatili sa tabi ni Kain at lokohin ito para sa kinabukasan ng kanyang kumpanya. Kaya nagdesisyon si Jinho na aalis na siya agad sa Sanggujay. Sa sandaling ito, dumating si Kain sa opisina ni Inhi upang kunin ang kanyang business card. Hindi niya sinasadyang narinig ang tawag sa telepono ni Inhi at Jinho, kaya nagtanong siya kung bakit umuwi si Jinho kagabi na nasa ganoong kalagayan. Ibinunyag ni Inhi na binago ng art center ang paraan ng paglahok, kaya naglaho na parang bula ang lahat ng pagsisikap ni Jinho, kaya siya nalungkot ng ganoon. Bukod pa rito, kinutya pa ni Inhi si Kain na magkasama sila sa isang bahay, ngunit hindi kailanman nag-aalala sa kahit sino, laging nagmamadali at balisa. Dahil dito, nakonsensya siya kay Jinho at umuwi upang maghanda ng masarap na pagkain para sa kanya. Nagpasya si Jinho na mananatili na lang siya hanggang Sabado ng linggong ito. Ngunit mahirap sabihin ang paalam dahil naghanda si Kain ng masusing lutuin upang aliwin ang kanyang damdamin. Pinayuhan siya ni Jinho na huwag hayaang masaktan ang sarili at maghanda na rin ng pain reliever sa bahay. Hindi mo rin dapat madaling mahalin ang sinuman. Pero ano ang magagawa niya kung lumaki siyang salat sa pagmamahal, kaya madali siyang magtiwala sa ibang tao. Nang marinig niyang aalis na si Jinho, talagang nalungkot si Kain. Upang makabawi sa kanya, nag-schedule siya ng isang trial date kasama si Kain kinabukasan. Nasabik si Kain para sa date na iyon, ngunit hindi niya inaasahang darating si Chang Ryul at nagpakita na miserable. Umiyak siya sa harap ni Kain at nagmakaawa na magpanggap siyang bagong asawa niya para ipakilala siya sa kanyang ina na malapit nang umalis sa ibang bansa. Sa likod ng pinto, narinig lahat iyon ni Jinho. Dahil naawa sa kanya, pumayag si Kain sa kahilingan niya. Kaya naman kinansela niya ang date nila ni Jinho bukas at nagdahilan na nanganak ang kaibigan niya, kaya kailangan niya itong alagaan. Pero alam ni Jinho na nagsisinungaling siya, kaya labis siyang nabalisa at lalo siyang nagalit nang makita niyang lumambot na naman ang puso niya para sa ex-boyfriend niya. Nang makita niyang aalis na si Jinho, nagtanong siya kung saan ito pupunta at iginiit na gusto niyang sumama. Dahil hindi niya kayang tumanggi, pinayagan niya si Kain na sumama at dinala niya ito sa tabi ng ilog para mag-sightsee. Biglang sinabi ni Jinho sa kanya, "Kain, huwag mo akong mahalin dahil hindi ko masusuklian ang pagmamahal mo. Ang dahilan kung bakit ako lumapit sa iyo ay dahil kamukha mo ang ex-girlfriend ko. Ano nang gagawin mo kung hilingin ko sa iyo na gumawa ng mga kilos na katulad niya?" Tinuring ni Kain na isang pagsubok ito at sumagot na, "Kung mahal mo ang babaeng iyon ng ganoon, kung hihilingin mo lang, gagawin ko ang lahat para sa iyo." Pagkatapos marinig iyon, biglang naging natural si Jinho. Sa inis, pinagalitan niya si Kain na masyadong siyang tanga. Matagal siyang nag-ensayo kay Kain, ngunit sumagot lang siya ng pabiro. Natatakot si Jinho na kapag wala na siya sa tabi ni Kain, muli siyang maluloko, kaya pinayuhan niya ito na huwag siyang magpapadaig sa damdamin kaninuman at huwag hayaang saktan siya ng sinuman. Nang gabing iyon, naglagay si Jinho ng isang tangkay ng rosas sa harap ng pinto ng kwarto ni Kain.
Nang makita niya ito, nagtanong siya kung bakit niya ito ibinigay sa kanya. Sumagot si Jinho na kapag naintindihan na niya ang ibig sabihin ng rosas na may tinik, doon lang magiging epektibo ang lahat ng itinuro niya. Sa kabilang banda, ipinahayag ni In-hee kay Jinho ang patutunguhan ni Chairman Choi upang mahanap at humingi siya ng tulong dito. Samantala, nagpapanggap si Kae-in bilang bagong asawa ni Chang Ryul. Kaya naman tinatawag siya ng biyenan niya sa pangalang In-hee. Dahil hindi niya alam kung paano kakausapin ang ina, kumain na lang siya ng kumain sa buong hapunan. Pagkatapos ng hapunan, inilabas ng biyenan ang isang brotse na bigay ng tatay ni Chang Ryul sa kanya at ibinigay kay Kae-in. Pero pag uwi niya, ibinalik niya ito kay Chang Ryul. Tapos tumakbo siya sa banyo para sumuka dahil sa sobrang dami ng nakain niya. Si Jinho ang pumalit at tumabi sa kanya. Hinimas ang likod niya para tulungan siya pero hindi pa rin siya bumuti. Kaya humingi ng tulong si Kae-in kay Jinho na tusukin ang daliri niya para padupiin. Sa pagkakataong iyon, nagtaka siya sa relasyon ng tatay ni Jinho at tatay ni Chang Ryul. Kaya sinabi ni Jinho na dati, empleyado siya ng tatay niya pero nakipagtulungan siya sa kalaban at inagaw ang negosyo na siyang nagpabagsak sa kanilang pamilya. Hindi inasahan ni Kae-in na magiging komplikado pala ang relasyon ng dalawang pani. Sa hapunan, hindi sinasadyang narinig niya na si Chang Ryul mismo ang nag-ingay, kaya nagbago ang paraan ng paglahok sa sentro at sinabi niya ito kay Jinho. Kinabukasan, agad siyang pumunta sa mansyon para hanapin si Chairman Choi. Nang makita siyang dumating, inanyayahan ng chairman si Jinho na sumama sa pangingisda. Tinanong din niya kung may nagtapat na ba ng pag-ibig sa kanya at ikinuwento ang hindi natuloy na pag-ibig niya noong estudyante pa siya na may mukha ng labis na panghihinayang. Dahil gusto niyang tulungan si Jinho, hinamon ng chairman maging ang sarili niyang ama. At kung maging bigo siya, kailangan niyang magbitiw kaya nagpaalam siya ng maaga kay Kae-in upang hindi siya magkulang sa pagsabi ng paalam dito. Pagkatapos marinig iyon, hinikayat pa ni Kae-in ang chairman na magsikap. Sa pagkakataong ito, hindi sinasadyang nakita ni Chairman Han si Kae-in, ngunit sa kanyang impresyon, ito ang taong sumira sa kasal ng kanyang anak kaya inutusan niya ang kanyang assistant na imbestigahan si Kae-in. Hindi inasahan na nalaman niya na si Kae-in pala ang anak ni Professor Park, isang henyo sa larangan ng arkitektura. Pagkarinig nito, nagalit agad siya at pinagalitan si Chang Ryul dahil sa pag-iwan sa anak ni Professor Park para pakasalan ang babaeng iyon. Nang dumating si Kae-in sa kumpanya at nakita ang assistant na nakikipagbiruan kay Tae-hon, nagkamali siyang umintindi na nagkaka-crush si Tae-hon sa dalawa at nagreklamo siya. Sa halip, nagpaliwanag agad si Tae-hon sa kanya, ngunit hindi pa rin naniwala si Kae-in. Sinabi ni Jinho sa assistant na lumabas muna para siya na mismo ang magsabi sa kanya. Dahil gusto ni Jinho na samantalahin ang pagkakataong ito para aminin na hindi siya bading, ngunit sinira ito ng assistant. Kaya naman ipinagpaliban muna ang bagay na ito. Masayang sinabi ni Kae-in sa kanya na nangako si Chairman Choi na tutulungan si Jinho, kaya hindi na siya kailangang mag-alala pa. Ngunit dahil maaari namang sabihin ito sa telepono, hindi maintindihan ni Jinho kung bakit kailangan pang magpunta ni Kae-in at sinabi niya na dahil gusto niyang makita ang ngiti ni Jinho kapag narinig niya ang balitang ito. Nang sabay silang bumaba ng kotse, nakita sila ni Chang Ryul na gusto nang balikan si Kae-in nang malaman niyang siya ang anak ni Professor Park. Ngayon ay may date si Chang Ryul sa isang partner na kaibigan din ni Chairman Choi noong kolehiyo. Sa pamamagitan niya, nalaman ni Chang Ryul na bading ang chairman. Kasabay nito, inamin din ni Chairman Choi na gusto niya si Jinho. Pero akala niya ay pagkagusto lang ng magkaibigan kaya sinabi niyang, gusto ko rin si Chairman Choi, isa siyang espesyal at kaakit-akit na tao. Mula noong una kitang makita, nagkagusto na ako sa iyo, Jinho. Nang malaman kong pareho tayong may sitwasyon, naglakas loob akong umamin pero hindi mo kailangang sumagot agad. Hihintayin kita. Pagkatapos marinig iyon, labis na nagulat si Jinho na talagang may damdamin ang chairman para sa kanya. Habang naguguluhan, nakita pa niya si Chang Ryul na nang iinsulto at nang aasar, kaya nawalan siya ng kontrol at sinuntok ito. Dahil dito, nagalit si Chang Ryul at tinawag si Jinho na isang oportunista na ginagamit ang sexual na oryentasyon ni Chairman Choi para lapitan ito. Kahit ipinaliwanag niya na hindi niya ginagamit ang chairman, hindi pa rin naniwala si Chang Ryul dahil madalas niyang makita ang dalawa na magkasama. Kung walang anuman, bakit kayo nagkita rito? O talagang bading ka rin tulad niya? Talaga namang nakakasuka. Sa sandaling iyon, nakatingin din si Chairman Choi kay Jinho na may pag-asa. Dahil ayaw niyang mapahiya ang chairman dahil sa kanya, sinabi ni Jinho na bading din siya. Hindi niya inaasahang nandoon din si Kae-in at narinig ang sinabi niya. Hindi ko inaasahan na ganyan kang klase ng tao. Siguradong nadidismaya ang tatay mo sa kabilang buhay dahil nag-iisa ka lang niyang anak na lalaki. Bakit hindi mo sinabi ng mas maaga para naawa ako at nagpakumbaba ng kaunti? Ang sinabi ni Chang Ryul ay nagpagalit kay Kae-in kaya lumapit siya para ipagtanggol si Jinho. Ngunit sinigawan siya ni Jinho na huminto. Pagkatapos ay umalis siya at mabilis na humabol si Kae-in, ngunit tinabig lang ni Jinho ang kamay niya. Nang bumalik si Kae-in, nagpatuloy si Chang Ryul sa pag-insulto kay Jinho sa harap niya kaya sinabi
sinampal niya ito. Nagulat siya sa matinding reaksyon ni Kain dahil hindi niya ito ginawa nang naghiwalay sila. Siguro ay napaka-inosente pa niya noon kaya hindi niya nagawang saktan si Chang Ryul. Pero ngayon, dahil sa pagdating ni Jinho, nagbago siya kaya gagawin ni Kain ang lahat para protektahan ang mahal niya. Noong araw na iyon, kaarawan din ng tatay ni Jinho kaya lubos siyang nalulumbay. Nang makita niya ang kakaibang ekspresyon sa mukha ni Jinho, hindi mapigilan ng assistant na mag-alala at magtanong kung anong nangyari, ngunit mariing nagtago ng sekreto si Jinho. Pagkatapos, yumukod siya sa harap ng altar ng kanyang ama. Samantala, si Kain ay nag-aalala pa rin sa bahay dahil hindi niya makontak si Jinho. Ikinuwento niya kay Yaong Sun na nawalan siya ng kontrol at sinampal si Chang Ryul. Nang marinig niya ang mga masasamang salita ni Chang Ryul tungkol kay Jinho, nagtaka siya kung bakit siya nag-react ng ganoon. Nang marinig ito, agad na inakala ni Yaong Sun na may nararamdaman na si Kain kay Jinho, ngunit mariin itong tinanggihan ng kanyang kaibigan. Nang makauwi si Jinho, tinanong ni Kain kung bakit niya pinili na sabihing bading siya noong oras na iyon. Dahil nakita ko ang tingin ni Chairman Choi. Isang malungkot na tingin na hindi ko matiis. Pero hindi ko talaga alam kung tama ba ang ginawa ko. O ginagamit ko lang ba siya para makuha ang proyekto. Nang marinig ito, sinabi ni Kain na hindi naman ganoon kasama si Jinho dahil nagtitiwala siya sa kanya. Lalo siyang nakonsensya dahil sa panlilin lang niya kay Kain. Pero nang sasabihin na sana ni Jinho, tumayo si Kain at umalis. Kinabukasan, hinatid ni Jinho si Kain sa bus stop at masaya pang nag-wave si Kain habang nagpapaalam. Ang masayang kalagayan niya ay sinira ni Chang Ryul nang sinabi niyang gusto niyang balikan si Kain. Nagpatawa ito kay Kain. Sa tingin ba niya ay napakadali niyang lapitan na pwedeng balikan kahit kailan. Dahil sa patuloy na matatamis na salita ni Chang Ryul, lalo siyang naumay kaya tumayo siya at umalis ng walang pasabi. Sa sandaling ito, naglabas ng anunsyo ang opisyal na website ng Ehis Construction na binago ang paraan ng paglahok sa proyekto na nagbigay ng pagkakataon sa kumpanya ni Jinho at labis na nagpasaya sa lahat. Samantala, nang marinig ang balita, labis na nagalit si Chairman Han at naglabas ng galit sa lahat. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang anak na gumawa ng paraan para kalabanin si Jinho, kaya umupa siya ng mga tao para lihim na imbestigahan ang kabilang panig. Samantala, pumunta si Jinho para makipagkita kay Chairman Choi upang linawin na wala siyang anumang nararamdaman para sa chairman, at ayaw niyang gamitin ang bagay na ito para makuha ang proyekto. Pagkatapos marinig iyon, sinabi ni Chairman Choi na hindi niya ginawa iyon para mapalapit kay Jinho kundi para bigyan ng pagkakataon ang mga may talento. Pagkatapos magpaalam ni Jinho, hinarang siya ni Inhi. Dahil ilang beses na siyang tinulungan ni Inhi, gusto niya itong bayaran sa pamamagitan ng isang pagkain. Hindi nag-atubili si Inhi na aminin na balak niyang maging asawa ni Chairman Choi. Pero hindi niya ito mapasakop at ngayon ay interesado na siya kay Jinho. Sa harap ng babaeng walang kahihiyang lantaran siyang nililigawan, nagdahilan lang si Jinho para makaalis. Samantala, personal na pinuntahan ng tatay ni Chang Ryul si Kain upang ipahayag ang intensyon na gawin siyang manugang niya para sa kanyang anak. Ngunit nang malaman ni Kain na ginagawa lang niya ito dahil alam niyang anak siya ng nangungunang arkitekto ng Korea, hindi na niya ito matanggap. Bukod pa rito, narinig niya pa na binili ni Chang Ryul ang lahat ng mga natirang produkto niya, kaya lalo siyang nagalit. Kinabukasan, agad niyang tinawagan si Chang Ryul para makipagkita at tanungin siya kung bakit binili niya ang mga walang silbing upuan niya. Sinabi ni Chang Ryul na ginawa niya iyon para suportahan si Kain at magbigay inspirasyon sa kanya upang lumikha pa ng maraming bagong bagay. Ang totoo namang dahilan ay gusto lang niyang makabalik sa kanya. Naging sakit ng ulo ito kay Kain at hindi niya alam ang dapat gawin kaya nag-headstand siya para makapag-isip ng mabuti. Pagkatapos, tumakbo siya at ang mga larawan ng mag-ama ay laging nasa puso ni Kain. Napagtanto niya na kailangan niyang ipaghiganti ang mga taong nagpawalang halaga sa kanya. Ngunit inisip ni Jinho na napakahina niya para gawin iyon dahil masyadong mabait si Kain at madaling maawa. Ngunit nagpasya siyang gagawin niya iyon at nagdeklara pa sa harap ni Jinho. Sinabi ni Jinho na subukan niyang tumayo sa harap ng salamin at sanain ang pagsasabi ng mga matitinding salita tungkol sa sarili niya. Pagkatapos ay nagsimula siyang baguhin ang kanyang estilo ng pananamit at sinanay na maging mas mahinhin. Nang gustong buksan ni Kain ang pinto ng kotse, lumapit si Jinho at binuksan ito para sa kanya. Pinayuhan din niya si Kain na ituring ang sarili bilang isang mahalagang tao. Nagpunta silang dalawa sa sinehan at habang magsisimula na silang manood ng romantic film, hindi sinasadyang nakita nila ang first love ni Jinho. Pagkatapos ng maraming taon, naging masigla pa rin ang usapan nilang dalawa. Nagparamdam ito kay Kain na parang labis lang siya doon. Ngunit ngayon ay magkaibigan na lang silang dalawa. Dahil nang mag-aral sa ibang bansa ang babae, hindi na nakipag-ugnayan pa si Jinho. Kasabay nito, napagtanto niya na may gusto si Jinho kay Kain kaya binati niya ang dalawa. Pagkaalis ng babae, tinanong siya ni Kain tungkol dito at nalaman niya na ang babae ang tanging taong hindi
makakalimutan ni Jinho. Nais din ni Kain na maging tulad niya at maging espesyal sa puso ni Jinho. Pagkatapos, magkasama silang umupo at nagmasid sa tanawin. Noong oras na iyon, sinabi ni Jinho na kung makakahanap si Kain ng taong mahal niya, dalhin niya ito sa mga lugar na tulad nito dahil napakaangkop nito para sa pag-amin ng pag-ibig. Pero matagal nang nahanap ni Kain ang taong sinasabi niya, hindi pa lang siya nakakapag-amin. Kaya sumulat siya sa likod ni Jinho. Umaasa siya na kung may susunod na buhay at mabubuhay siyang muli, sana ay maging lalaki siya na kayang magmahal sa isang babae na tulad niya. Nang araw na iyon, nagpunta siya sa wood workshop para bumili ng materyales at habang kausap niya si Jinho sa telepono, hindi sinasadyang nahulugan siya ng mga kahoy. Narinig din iyon ni Jinho sa telepono, kaya alam niyang may masamang nangyari kay Kain at dali-dali siyang pumunta doon. Pero huli na siya dahil si Changrul na ang nag-aalaga kay Kain. Gustong-gusto ni Jinho na lapitan si Kain at sabihin sa kanya na hindi siya bading at siya ang mahal niya. Ngunit lahat ng ito ay imahinasyon lang ni Jinho dahil pinili niyang umalis ng tahimik upang hindi maapektuhan ang plano ni Kain na maghiganti kay Changrul. Wala nang problema sa sugat ni Kain kaya mabilis siyang umuwi. Kahit nakasama niya si Changrul, laging naiisip ni Kain si Jinho at umaasa siyang makikipag-ugnayan ito sa kanya sa lalong madaling panahon. Samantala, nagtanong si Inhi tungkol kay Jinho sa assistant. Gusto niyang kumpirmahin kung bading ba talaga siya o hindi. At sinabi ng assistant habang lasing na si Jinho ay isang tunay na lalaki. Pagka-uwi ni Kain noong gabing iyon, agad siyang nakipag-ugnayan kay Jinho at sinabi sa kanya na naaksidente siya kaya bigla siyang nawalan ng kontak. Gayunpaman, nang marinig niya ang medyo walang kibong tono sa kabilang linya, medyo nadismaya siya. Kahit na nag-aalala siya kay Kain, hindi niya ito ipinapakita at laging umiiwas sa kanya. Sa pagkakataong ito, tumawag si Inhi kay Jinho at umiyak ng may takot sa boses. Sinabing ninakawan ang bahay. Pagkatapos ay naglikha pa siya ng peking eksena para makuha ang tiwala ni Jinho. Pagdating ni Jinho, agad siyang yumakap dito at umiyak ng labis na kalungkutan. Ngunit mabilis siyang umalis, ngunit ginawa ni Inhi ang lahat upang pigilan si Jinho na umalis. Sinadya pa ni Inhi na magsuot ng pangtulog at lumapit kay Jinho para akitin ito, ngunit laging tinatanggihan ni Jinho. Kinabukasan, hinimok ng assistant si Jinho na tapusin na ang design draft, ngunit wala pa rin siyang nagagawa dahil ayaw ni Kain na kunan ng larawan ang bahay. Nang marinig iyon, gusto ng assistant na kumuha ng litrato ng palihim, ngunit laging tumatanggi si Jinho kaya napagtanto ng assistant na may nararamdaman na siya para sa may-ari ng bahay. Biglang dumating si Kain para dalhan ng damit si Jinho dahil hindi siya umuwi buong gabi. Nang makita na laging nag-aalala si Kain para sa kanya, medyo nakonsensya siya. Tuloy-tuloy lang si Kain sa pagbanggit ng kanyang sugat at sinisisi siya na masyado siyang walang pakialam. Pero sinabi ni Jinho na kailangan lang niyang mag-focus sa paghihiganti kay Changrul. Huwag na siyang mag-isip pa ng mga bagay na may kinalaman sa kanya. Bumalik si Kain sa trabaho habang sa loob-loob niya ay sinasabihan niya si Jinho na masamang tao. Biglang dumating ang chairman para hanapin siya, kaya nag-usap silang dalawa at nagbahagi tungkol sa kanilang unrequited love. May sariling pinagdadaanan ang bawat isa, ngunit pakiramdam nila ay pareho sila ng sitwasyon, kaya nagbigayan sila ng suporta. Sa pagkakataong ito, hindi niya sinasadyang narinig ang usapan ni Jinho at Inhi. Kaya nalaman niya na buong gabi siyang nasa bahay nito. Samantala, laging hinihimok ni Chairman Han ang kanyang anak na pakasalan na si Kain para maging kaanak sila ng henyong ama nito. Ngunit ayaw ni Changrul na pilitin si Kain sa ngayon, gusto lang niyang dahan-dahan na makuha ang pag-ibig nito. Ngayon, nakakaramdam siya ng matinding pagsisisi dahil nasaktan niya si Kain noon. Pagkatapos, bumili siya ng bouquet ng rosas para sa kanya na nagkataong nakita ni Inhi at Jinho. Agad lumapit si Inhi, nakangiti at binati ang dalawa. Pagkatapos ay sinabihan niya si Jinho na huwag nang makialam sa magkasintahan at umalis na agad. Hindi rin masaya si Jinho kaya agad siyang tumalikod at umalis. Pero kahit kumakain siya kasama si Inhi, laging naiisip ni Jinho si Kain na kasama ang ibang tao, kaya lubos siyang nalulungkot. Sa pagkakataong iyon, nagdahilan ulit si Inhi na natatakot siyang manakawan, kaya iginiit niya na ihatid siya ni Jinho pauwi. Dahil mahirap siyang tanggihan, walang ganang inihatid niya si Inhi, ngunit bigla itong lumapit at pilit na hinalikan si Jinho. Agad siyang nagalit at itinulak ito palayo. Pakisuyo, panatilihin mo ang iyong dangal. Kahit tanggihan mo ako, hindi ako susuko. Hindi ba't ginagawa nating lahat ang anumang paraan para sa ating sariling layunin? Ngunit ayaw nang makipag-ugnayan ni Jinho at umalis agad. Sa sandaling iyon, sumakay sina assistant at Taehon at nagpunta sa bahay ni Kain. Hindi sinasadyang nakita ito ni Jaime kaya nagtaksi siya at humabol. Habang nagpaplano ang dalawa ng pagnanakaw, lumabas si Jaime dahil alam niyang bahay ito ni Jinho kaya gusto niyang pumasok. Nang makita ito, agad siyang pinigilan ng dalawa at hinila si Jaime papasok sa kotse, ngunit hindi pa rin nila napigilan na makita ni Jaime si Kain. Kaya nagsimula siyang mag-ingay kaya nagalit ang assistant at inutusan si Taehon na ihatid siya pauwi at mag-isa siyang papasok. Sinamantala niya ang pagpunta ni Kain sa paggawa ng tsaa at nagnakaw. Nang makabalik si Jinho at nalaman niya, pinigilan niya agad ito. Nang makita ito, sinabi ni Sang-jun kay Jinho na huwag niyang hayaang maghalo ang personal at profesional na buhay dahil nakakaapekto ito sa pag-iral ng kumpanya.
Ngunit ayaw nang gumawa ni Jinho ng anumang bagay na makakasakit kay Kain. Kung hindi, ang puso niyang kakagaling lang ay muling masisira dahil sa kanya. Biglang narinig ang tawag ni Kain kaya nagmadaling nagtago ang assistant. Sinamantala ni Jinho ang pagkakataong ito para aminin kay Kain ang tunay na dahilan kung bakit siya lumipat dito. Ngunit nagkunwari ang assistant na pusa at sinira ito. Matapos ilayo si Kain, binalaan ng assistant si Jinho na huwag magsalita o magpapakamatay siya mismo doon. Nang magkita ulit silang dalawa, naalala ni Kain na sinabi ni Inhi na doon natulog si Jinho, kaya tinanong niya kung talagang abala ba si Jinho tulad ng sinabi niya. Ngunit binati naman niya si Kain dahil nagtagumpay siyang maging babaeng hinahabol ni Changryul. Ngunit wala siyang pakialam sa mga bagay na iyon at gusto lang niyang malaman kung gusto ba ni Jinho na tapusin niya na ang relasyon niya kay Changryul o hindi. Basta sinabi niya lang, susundin niya agad. Subalit walang ganang sinabi ni Jinho na wala siyang kinalaman sa mga bagay na iyon. Pagbalik niya sa kwarto, tumawag si Inhi at umistorbo kaya inalis niya na ang baterya. Pero hindi siya sumuko at hiniling kay Kain na ibigay kay Jinho ang telepono. Alam kong sinasadya mo akong iwasan pero gusto ko lang marinig ang boses mo. Bago pa matapos magsalita si Inhi, agad na pinutol ni Jinho ang tawag. Paglabas, pinagalitan niya si Kain kung bakit siya ganoon katanga na gusto pa niyang tulungan ang isang taong tulad ni Inhi. Sinabi niya na dahil mahalaga si Inhi sa art center at makakatulong kay Jinho, kaya tinulungan niya ito para kay Jinho. Bukod pa rito, nalaman na rin niya na doon natulog si Jinho sa bahay ni Inhi. Ayaw na magkaroon ng di pagkakaunawaan, hinabo ni Jinho si Kain para ipaliwanag na ninakawan ang bahay ni Inhi, kaya doon lang siya nagpalipas ng gabi. Pagkatapos marinig iyon, labis na natuwa si Kain na walang nangyari sa kanilang dalawa. Nang araw na iyon, habang kausap niya ang may-ari ng wood workshop, ipinahayag nito kay Kain na tumawag si Jinho para tanungin ang address ng ospital kung saan siya naka-confine at labis itong nag-aalala. Nang malaman niyang nag-aalala siya, hindi niya maiwasang matuwa. Nagpiknik din siya kasama si Jinho at nagtaka kung magugustuhan ba siya nito kung siya ay isang lalaki. Pagkatapos niyang magsalita, naglagay siya ng nori seaweed sa kanyang mukha para magpanggap na bigot upang maging isang lalaki at makipag-date kay Jinho. Pagkatapos nito, nag-ayos si Kain at nag-selfie silang dalawa. Ngunit ang hitsura niya sa oras na iyon ay nagpatingin sa lahat sa kanila. Hindi ito inalintana ni Kain dahil gusto niyang pasayahin si Jinho. Samantala, kinumpirma ng taong ipinadala ni Changryul para imbestigahan si Jinho na hindi ito bading. Pagkarinig ng balita, tinawagan niya agad si Kain ngunit hindi ito sumagot. Pero nandoon lang siya sa tabi ni Jinho at umasa pa nga siyang sana ay isa talaga siyang lalaki para ligawan siya. Sa pagkakataong iyon, pinuntahan ni Changryul ang bahay ni Kain ngunit hindi niya ito nakita. Galit siyang tumawag kay Inhi para tanungin kung nandoon ba si Jinho dahil gusto na niyang ipaalam agad kay Kain na nagpapanggap lang na bading si Jinho para gamitin siya. Noong oras na iyon, pauwi na silang dalawa at umasa pa si Kain na sana sa susunod na buhay, maging lalaki siya para makasama si Jinho. Pero sinabi ni Jinho na mas gusto niya si Kain ngayon. Samantala, tumakbo din si Inhi kay Changryul at sinabi sa kanya na magkasama silang nakatira. Kaya nang makita niya si Jinho agad siyang nagalit at sinuntok ito. Anong klaseng tao ka para manirahan dito? Dali, sabihin mo, anong ginawa mo kay Kain? Wala talaga akong ginawa, hindi rin dahil sa takot ako sa iyo, kaya hindi ako lumaban. Pagkatapos magsalita, gusto na lang sanang pumasok ni Jinho sa bahay, pero patuloy pa rin siyang ginugulo ni Changryul, kaya gumanti siya, at nang makita niyang dumudugo si Changryul, nagpanik si Kain. Dahil dito, gusto pa sanang makipag-away ni Changryul, pero pinigilan siya ni Inhi. Pagkatapos noon, sinabihan niya si Kain na dalhin na si Jinho palayo upang iwasan ang panibagong konfrontasyon. Pagkapasok sa loob, nag-aalala siyang nagtanong kay Jinho kung nasaktan ba ito. Pero siya naman ang nagsiselos nang makita niyang inaasikaso ni Kain si Changryul. Nang makita siyang nagsiselos, tuwang-tuwa siya, kaya nagmadali siyang ipaliwanag na nagkunwari lang siyang nagbigay pansin kay Changryul. Gayunpaman, natatakot din si Kain na balang araw ay maging malapit si Jinho kay Inhi. Sa karera niya, nang marinig ito, muling nangako si Jinho na hindi niya tatalikuran si Kain para sa babaeng iyon. Sa kabilang banda, kinukumbinsi ni Inhi si Changryul na panatilihing sikreto na hindi bakla si Jinho. Kung hindi, kapag lumabas iyon, ipapahayag ni Kain ang kanyang damdamin para sa kanya. Hindi ito makakabuti sa kanilang dalawa. Mas mabuting hayaan na lang si Kain na maging kaibigan ni Jinho habang buhay para magkaroon sina Inhi at Changryul ng pagkakataong makasama ang taong gusto nila. Pagkatapos, tinawag ni Changryul si Kain sa labas para hilingin na paalisin si Changryul. Ano man ang relasyon nilang dalawa, hindi sila dapat magsama sa isang bahay. Nabanggit na lang niya sa lalaki na pag-iisipan niya muna. Pagbalik niya, alam ni Jinho na galing siya kay Changryul kaya inis na inis ito. Nagbitaw pa siya ng masasakit na salita sa kanya pero kalaunan ay nagsisi kaya pumunta siya sa supermarket para bumili ng mga sangkap at maghanda ng pagkain para kay Kain. Nagdala pa siya ng payong at naghintay sa kanya sa hintuan ng bus. Habang naguguluhan siya dahil sa biglaang pag-ulan, lumitaw si Jinho na parang tagapagligtas ni Kain. Sinabi pa niya na personal siyang pumunta para makipagbati. Nalabis na ikinatuwa ni Kain at kumapit siya kay Jinho at umuwi silang magkasama. Pagkatapos ng hapunan, kumain sila ng prutas bilang panghimagas at nag-usap tungkol sa mga plano
plano nila sa susunod na araw. Bago pa sila makapagdesisyon kung saan pupunta, nakatanggap sila ng tawag mula kina Yaong-sun at assistant. Kaya bigla na lang silang dalawa ay naging katulong ni Yaong-sun sa pagkuha ng litrato. Pagkatapos noon, nakatanggap si Kai-in ng tawag mula kay Chang-ryul dahil gusto nitong makipag-date sa kanya. Kaya ginamit niya itong pagkakataon at nag-alok kay Jinho na makipag-date sa kanya para mag-practice bago niya makita si Chang-ryul. Nang makita silang magkahawak kamay, pinuri pa sila ng assistant at sinabing talagang bagay sila. Habang naglalakad, nag-usap pa sila na kung sakaling gustuhin ni Chang-ryul na magpakasal kay Kai-in, lilitaw si Jinho at aagawin siya. Sa ganoong paraan, magtatagumpay silang makaganti kay Chang-ryul dahil sa panloloko niya sa kanya noon. Biro lang ang mga iyon, ngunit hindi inaasahang nangako si Jinho na tiyak na tutulungan niya si Kai-in, na labis na ikinatuwa niya. Sa kanilang pag-uwi, naglaro pa sila habang magkahawak kamay na hindi sinasadyang ikinagulat at ikinahimatay ng nanay niya. Agad-agad siyang dinala sa loob para magpahinga. Ipinakilala pa ni Jaime ang sarili bilang fiance ni Jinho na ikinagulat ni Kai-in kaya lumabas sila para mag-usap. Inakala pa rin niyang bakla si Jinho kaya gusto niyang magpaliwanag ito sa babae na nagdulot ng galit kay Jinho at napasigaw siya. Gusto mo bang umamin ako na bakla ako? Hindi inaasahan, narinig iyon ng lahat ng nasa likod ng pinto at nagkamali ng pagkakaintindi kay Jinho. Nagmadali siyang nagpaliwanag sa kanyang nanay na hindi siya bakla at hinila si Kai-in sa tabi niya na sinasabing, mahal ko siya at gusto ko siyang pakasalan. Nalalong ikinagulat ng kanyang ina at napahagulhol si Jaime at tumakbo palabas. Wala ring nagawa si Kai-in kundi makipagtulungan at magpanggap na nobya ni Jinho para malinlang ang kanyang tita. Ngunit pagkatapos noon, labis siyang nag-alala at hindi niya alam kung ano ang susunod na gagawin kaya kumonsulta siya kay Yaong-sun. Nang tanungin siya ng kaibigan niya, paano kung gusto ng tita na magpakasal silang dalawa? Walang pag-aalinlangan siyang sumagot, tiyak na pakakasalan ko siya. Kahit pabakla siya, ipagtatanggol ko siya sa harap ng lahat. Nang marinig siyang magsalita, nalungkot si Yaong-sun para sa kanyang kaibigan at sinabihan niya itong napakabobo. Ngunit sinabi ni Kai-in na bastaki makasama niya si Jinho, iyon ay sapat na kaligayahan na para sa kanya. Nang harapin niya si Jinho muli, sinabi niya sa kanya na tinatanggap niyang maging panangga para mapasaya ni Jinho ang kanyang ina. Kahit ano paman ang sabihin ng ibang tao, hindi niya ito iiwan. Ngunit ang reaksyon ni Jinho ay napakatindi dahil sa tingin niya ay napakabobo ni Kai-in. Dapat ay pinakasalan niya ang mahal niya at hindi niya dapat sinakripisyo ang kanyang buong buhay para sa kanya. Ilang beses ko bang sinabi sa iyo, dapat inuuna mo ang sarili mo. Pero kung hindi mo mapapakasalan ang mahal mo, mas gugustuhin ko pang pakasalan mo ako. Kung itinuturing mo akong kaibigan, kaya ko ring gawin ang kahit ano para sa iyo. Hindi inaasahang sinabi ni Jinho kay Kai-in na huwag na tayong maging magkaibigan. Talagang pagod na ako at umalis siya agad na nag-iwan sa kanya na nag-iisa at nagdurusa. Nang araw na iyon, biglang pinuntahan ni Yaong-sun si Chairman Choi dahil ang relasyon niya at ni Kai-in ngayon ay naging magkaibigan na. Kaya naman, naglakas loob siyang imbitahan ito sa isang lugar sa weekend. Sa kabilang dako, nakipag-ugnayan si Chairman Han kay Professor Park para humanap ng paraan na hikayatin ito. Sa ganoong paraan, magiging madali para sa kanila na makuha ang karapatang magdisenyo ng art center. Kahit na tumuto si Chang-ryul at gusto niyang gamitin ang sarili niyang kakayahan para talunin si Jinho, sinabi naman ng kanyang ama na hangal siya. Bakit hindi mo daanan ang patag na daan at pipiliin mo pa ang matinik na paraan? Ngayon, kailangan na lang niyang manalo sa puso ni Kai-in at tapos na. Ngunit nang gusto niyang palalimin pa ang kanilang relasyon, tahasan siyang tinanggihan ni Kai-in. Dahil sa sugat na ginawa ni Chang-ryul noon, hanggang ngayon ay hindi pa rin niya ito makalimutan. Matapos siyang tanggihan ni Kai-in, inilipat naman ni Chang-ryul ang kanyang atensyon kay Jinho. Walang pag-aalinlangan niyang sinabi na alam niyang hindi bakla si Jinho at tinukso niya ito dahil sa pagpapanggap at panloloko kay Kai-in. Sinabi niya na tiyak na masasaktan ito kapag nalaman niya. Kaya mas mabuting umalis siya sa Sanggujay bilang isang kaibigan. Kasabay nito, dumating si Chairman Choi sa bahay ni Kai-in sa imbitasyon ni Yaong-sun. Kaya parehong nagulat sina Kai-in at Jinho sa kanyang pagdating. Hindi pa nagtatagal ang kanilang pagkain nang makatanggap si Yaong-sun ng tawag mula sa kanyang asawa na nagsasabing hindi nila makita ang kanilang anak na lalaki. Kaya nagmamadali siyang umuwi at isinama pa niya si Kai-in. Ngayon, si Chairman Choi at Jinho na lang ang naiwan. Ito pala ay plano ni Yaong-sun para mapag-ugnay ang dalawa at para hindi na rin siya mapakasal sa isang bakla. Sa kabilang banda, napakahigpit ng atmosfera dahil hindi alam ni Jinho kung paano kakausapin ang chairman. Napansin din niya ang pag-aatubili nito kaya nagdesisyon siyang umalis para hindi na sila maging mas lalo pang mahirap. Tungkol naman kay Jinho, inakala niya na si Kai-in ang nag-ayos ng pagkain ito para itulak siya palapit kay Chairman Choi kaya sobrang nagalit siya at nagdesisyong umalis na agad ngayon din napakabiglaan nito kaya hindi nakapaghanda si Kai-in at tanging magagawa lang niya ay panoorin siyang umalis. Kahit na nasaktan si Kai-in, ito ay dahil din sa ayaw na niyang patuloy pa itong lokohin. Ginamit ito ni In-hee para kumbinsihin si Jinho na manood sila ng musical na magkasama. Sabi niya, kapag nakita ni Kai-in na
magkasama tayo, mawawalan na siya ng pag-asa at babalik na kay Chang-ryul. Ang resulta, nagkita silang apat sa teatro. Nang makita si Jinho kasama si In-hee, labis na nalungkot si Kain, ngunit hindi sila nakapagsalita sa isa't isa. Habang nagaganap ang dula, nakita niya si In-hee na hawak ang kamay ni Jinho. Hindi niya ito nakayanan at agad siyang lumabas. Nagmadali ring sumunod ang iba. Sa pagkakataong ito, hindi na napigilan ni Kain at umamin siya, gusto ko lang namang maghiganti para maramdaman mo kung paano iwanan. Kahit pa yan ang una mong intensyon, hindi ko iyon iniintindi. Naniniwala akong kaya kitang baguhin. Hindi maaari, Chang-ryul, dahil hindi mo naiintindihan kung kanino nakatuon ang puso ko. Sa sandaling iyon, lumapit si Jinho at sinabing dapat nang tapusin ang larong ito at hinalikan si Kain sa harap ng lahat na nagulat. Hindi maintindihan ni Chang-ryul kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng ginawa ni Jinho. Hindi ko na kayang lokohin ang sarili ko. Mula ngayon at magpakailanman, mamahalin ko siya. Bilang isang lalaki, gulat na nagtanong si Kain kung paano siya magiging kasama niya bilang isang lalaki. Sa sandaling ito, umamin na siya sa kanya na hindi siya bakla. Nag-umapaw ang damdamin ni Kain kaya humagulgol siya. Masaya siya at galit na galit dahil itinago niya ang katotohanan sa loob ng mahabang panahon. Agad na niyakap ni Jinho si Kain para aliwin siya, ngunit hindi pa rin sapat iyon para mapawi ang lahat ng hinanakit na tiniis niya. Kinuwestiyon niya ito kung bakit hindi niya sinabi ang totoo ng mas maaga na nagdulot sa kanya ng takot araw-araw. Nagkunwari pa siyang lalaki para lang makasama siya. Ngayon, kapag naaalala niya, nararamdaman niyang napakabobo niya. Nang makita siyang ganoon, labis na nagsisi si Jinho at humingi ng tawad, ngunit mahigpit na sinabi ni Kain na hindi niya siya mapapatawad. Kaya nang umuwi sila, hinabol pa rin ni Jinho si Kain para magmakaawa na patawarin siya. Nang handa na siyang magpaliwanag, biglang dumating si Hemi na lasing at paulit-ulit na nagtanong kung bakit hindi siya nito mahal at si Kain ang pinili. Nang makita niya silang nag-aagawan, hindi natuwa si Kain at pumasok na lang sa loob. Wala ring nagawa si Jinho kundi ihatid si Hemi pauwi. Sinamantala na rin niya ang pagkakataong iyon na magpaliwanag sa kanyang nanay kung bakit siya nakatira kasama si Kain upang hindi na siya nito pahirapan pa. Samantala, iniisip ni Kain na si Jinho ang pinalo niyang stuffed toy para lang mawala ang galit niya sa pagiging babaero nito. Hindi sinasadyang nakita iyon ni Jinho, kaya sinabihan niya itong siya na lang ang saktan sa halip na ang bagay na iyon. Ngunit nagtampo si Kain at binanggit pa ang first love ni Jinho. Taos puso siyang nagsalita at sinabi na walang babae na mas mahalaga kay Kain sa puso niya. Nahiya siya nang marinig niya iyon at naghanap siya ng dahilan para umalis, ngunit hinila siya ni Jinho at niyakap ng mahigpit. Kinabukasan, mabilis na ibinalita ni Kain ang masayang balita sa kanyang matalik na kaibigan. Sa simula, inakala ni Yaung-sun na baliw na siya dahil sa pag-ibig. Ngunit matapos marinig ang tungkol sa pag-amin ng pag-ibig sa harap ni Chang-ryul at In-hee, labis siyang natuwa. Ipinagmalaki pa niya na siya ang nagdala kay Jinho para manirahan doon. Sa kabilang banda, hindi pa alam ni Chairman Choi ang tungkol dito, kaya nagpadala siya kay Kain ng imbitasyon sa isang biyahe sa isla kasama ang kumpanya. Kasama rin si Jinho doon kaya umasa siyang susuportahan siya nito. Nang makita niyang ganoon na lang ang pag-asa ng chairman, gusto niya itong sabihin ang totoo, ngunit dumating si In-hee at hinimok ang chairman na pumunta na sa airport. Sa pagkakataong ito, galit na pumunta si Chairman Han sa hotel para hanapin ang kanyang anak nang bigla itong mag-absent at iniwan sa kanya ang lahat ng trabaho dahil ayaw na nitong makita ang nakakainis na mukha niya. Gusto lang niyang ilipat si Chang-ryul sa isang branch sa ibang bansa. Nang makita niya si Jinho na dumating para hanapin si Chairman Choi, sinabi ni In-hee na nasa Japan ito para sa isang business trip kaya ang gusto niyang sabihin ay kailangan munang ipagpaliban. Gayunpaman, hindi niya maintindihan kung bakit niya pinili si Kain samantalang mas mahusay naman siya sa lahat ng aspeto. Ipinaliwanag ni Jinho sa kanya na si Kain lang ang angkop na maging asawa niya at hindi ang isang mapanlinlang na babae tulad ni In-hee. Mas mabuting huwag na siyang mag-aksaya ng panahon sa paghabol sa kanya dahil wala na rin itong kabuluhan. Nang araw na iyon, kinabahan ng husto si Kain dahil makikipagkita siya sa tita. Sa halip, sinabihan siya ni Jinho na maging kalmado dahil bastapi gusto niya ang isang tao. Magugustuhan din ito ng kanyang nanay. Gaya nga ng sinabi ni Jinho, wala man lang siyang pagtatangi kay Kain at sinuportahan pa silang magkasama. Bigla niyang pinagsabihan silang dalawa na huwag lalampas sa limitasyon sa pamumuhay ng magkasama sa isang bahay. Na ikinahiya ng husto ni Kain kaya pag uwi nila ay agad niyang sinabi kay Jinho na mag-empack na siya at umalis, kung hindi, magkakamali ulit ang tita. Kaya napilitan siyang umalis ngunit hindi siya umuwi dahil nandoon si Hemi. Kapag bumalik siya, hindi na siya makakabalik pa. Kaya nagdahilan siyang babalik siya para kunin ang kanyang laptop. Kahit na sinabi niya iyon, ayaw din ni Kain na umalis si Jinho kaya nagpanggap siyang nadapa para mapigilan siya. Ngunit nabisto niya ang kanyang baluktot na panluloko. Kaya naman, galit na bumangon si Kain at hindi sinasadyang napalapit ang mukha niya kay Jinho. Nang handa na silang maghalikan, narinig nila ang boses ni Yaung-sun. Dahil sa takot na baka magkamali siya ng pagkakaintindi, sinabihan ni Kain si Jinho na manatili sa
silid. At lumabas siya para salubungin si Young-sun. Inakala niyang aalis na ang kaibigan niya, ngunit hindi inaasahang gusto ni Young-sun na doon magpalipas ng gabi dahil nag-away sila ng kanyang asawa. Itinulak niya muna si Young-sun sa banyo at pagkatapos ay bumalik siya para hanapin si Jinho. Ngunit hindi inaasahang nahuli sila ni Young-sun na naglalambingan kaya labis silang nahiya. Tungkol naman kay Jaime, nagdesisyon siyang pumunta na sa ibang bansa. Ngunit bago umalis, pumunta pa rin siya para makita si Kain dahil gusto niyang makumpirma kung mahal ba talaga niya si Jinho. Sinabi ni Kain na, kahit hindi ko alam kung mas malaki ba ang pagmamahal ko sa kanya kaysa sa iyo. Ngunit kung bakla si Jinho at gusto lang niya akong pakasalan para itago ito, handa pa rin akong magpakasal sa kanya. Dahil sa kanyang sagot, nakumbinsi si Jaime at umatras na siya. Hindi inaasahang sinamantala ni Inhi ang pagkakataong iyon at gumamit ng mga salitang binaligtad ang katotohanan na naging dahilan upang magmukhang naglalaro si Kain sa dalawang lalaki. Pagkatapos niya lang makipaghiwalay kay Changyul, bumalik siya dito at ngayon naman ay kay Jinho. Dahil dito, naisip ni Jaime na hindi magandang babae si Kain. Samantala, dumating naman si Chairman Han na may dalang regalo. Kahit sinabi niya na hindi na sila nagkikita ni Changyul, tamang-tama namang dumating ang tita at si Jaime kaya nagkaharap sila ni Chairman Han, ang kaaway ng kanilang pamilya. Bukod pa rito, narinig niya pa si Chairman Han na tinawag si Kain na manugang kaya labis siyang nadismaya dito at tinalikuran siya. Dahil sa pangyayaring ito, mariin siyang tumutol na magpakasal si Jinho kay Kain. Maliban na lang kung wala na siya, saka lang siya magkakaroon ng karapatang magdesisyon. Si Kain naman sa bahay ay hindi mapakali at naghihintay na lang na sabihin sa kanya ni Jinho ang sitwasyon ng tita. Sa halip, sinabi niya na siya na ang bahala sa lahat at hindi na kailangan pang mag-alala si Kain. Ngunit kahit anong pilit ni Jinho na magpaliwanag sa kanyang nanay, nananatili itong hindi tinatanggap si Kain. Dahil sinumang babae na may kaugnayan sa pamilya ng kalaban ay hindi niya mapapatawad. Pagkatapos ng ilang panahon, hindi na rin niya makontak si Jinho, kaya labis siyang nag-alala. Kaya, dahil sa nalalapit na meeting sa Jeju Island, nag-alok si Young-sun kay Kain na pumunta doon para makipagkita kay Jinho at humingi ng tawad. Nang makita niya si Kain sa lobby ng hotel, labis siyang natuwa at hindi maikubli ang ngiti. Agad siyang lumapit kay Kain at dinala siya sa dalampasigan. Kain, huwag kang masyadong mag-alala at magtiwala ka sa akin. Dahil anuman ang mangyari, hindi ko hahayaan na maghiwalay tayo. Pagbalik pa lang nilang dalawa, nakita na nila si Chairman Choi. Gusto ring linawin ni Jinho ang isang bagay sa kanya, kaya lumipat sila sa ibang lugar. Samantala, inanyayahan din ni Kain si Changyul na makipag-usap sa isang lugar. Hindi alam ni Jinho kung paano sisimulan ang usapan dahil napakainit pa rin ang pagtanggap ng chairman sa kanya. Binilhan pa niya ito ng painting ng paborito niyang pintor bilang regalo. Nang aalis na sana ang chairman, agad siyang pinigilan ni Jinho. Sa kabilang banda, gusto ni Kain na kausapin ng pribado si Changyul para lang hilingin na huwag nang guluhin ni Chairman Han ang kanyang buhay. Pagkatapos niyang magsalita, agad siyang umalis ngunit nagtanong pa rin si Changyul, masaya ba kayo ni Jinho? Napakasaya ko. Nang marinig niya ang sagot ni Kain, taos puso siyang nagbigay ng pagpapala. Ngunit habang tumatawid siya sa kalsada, hindi nakita ni Kain ang paparating na truck kaya walang pag-aalinlangang tumakbo si Changyul para iligtas siya. Kahit dinala na si Changyul sa ospital at hindi naman seryoso ang kanyang kalagayan, sinabi ng doktor na kailangan pa rin siyang obserbahan. Kaya nanatili si Kain para alagaan siya. Nang bumalik si Jinho sa hotel at hindi niya nakita ang kanyang nobya, tinawagan niya ito. Ngunit hindi pa niya natatapos sabihin ni Kain ang lahat ng banggitin lang niya na nasa tabi siya ni Changyul, galit na ibinaba ni Jinho ang telepono. Sa sandaling ito, nagising na rin si Changyul. Nang makita iyon, nag-aalala si Kain na nagtanong kung maayos na ba ang kanyang pakiramdam. Agad namang sumagot si Changyul na ayos lang siya at masaya siyang laging nasa tabi niya si Kain. Ngayon, wala na ring dapat ipag-alala pa kaya mabilis na silang umalis sa ospital. Samantala, sinamantala ni Inhi ang pagkakataong nalulungkot si Jinho at umiinom mag-isa. Nilapitan siya ni Changyul at patuloy siyang kinukulit tungkol sa dahilan kung bakit nagpanggap siyang bakla para lapitan si Kain. Ayaw nang makipag-ugnayan ni Jinho kaya umalis siya, ngunit sumunod pa rin si Inhi sa kanya sa elevator. Narinig ko na ang orihinal na disenyo ay inilaan para ipagawa kay Professor Park. Kaya nilapitan mo si Kain para samantalahin siya, hindi ba? Pagkarinig nyon, nagalit si Jinho at sinabihan si Inhi na tumahimik, ngunit natuwa siya dahil nasabi niya ang totoo tungkol dito. Sa sandaling iyon, bumukas ang elevator at nakita ni Kain si Jinho kasama si Inhi. Kasabay nito, nakita niya rin si Kain kasama si Changyul, kaya nagalit siya at umalis ng una. Kaya nagmamadali si Kain na hinabol siya at sinamantala ang pagkakataon na ipaliwanag kung bakit niya kasama si Changyul. Ngunit kahit ano pa ang sabihin niya, hindi pa rin naniwala si Jinho at sinumbatan pa siya dahil sa patuloy na pakikipag-ugnayan sa kanyang ex-boyfriend. Nang makita niya si Jinho na nag-iisa, lumapit ang chairman at kinausap siya, tinatanong kung nagsisisi ba siya na umamin sa kanya. Siyempre, hindi nagsisisi si Jinho dahil kahit pa umalis siya sa proyektong ito, ayaw niyang lokohin ang sinuman. Nang marinig niya ang mga salitang iyon, nagpapasalamat ang chairman kay Jinho
Jinho dahil naaalala niya kung gaano kahirap para kay Jinho na magsinungaling na bakla siya sa harap ni Changryul. Dahil lang sa takot na baka diskriminahin siya ng iba. Kinabukasan, kusang loob na hinanap ni Changryul si Jinho para magpaliwanag para kay Kain. Nag-alis din sila ng pagtatangi at nakipaglaban ng patas sa isa't-isa sa larangan ng trabaho. Dahil hindi nagagamit ng panlilinlang si Changryul at gusto na niyang gumamit ng sariling kakayahan para kalabanin si Jinho. Pagkatapos nito, pinuntahan niya si Kain para makipagbati. Nagkasama sila sa mall para bumili ng regalo para sa tita. Hindi sinasadyang nakita nila ang isang booth na nagpapalaro ng puzzle at premyong relo. Sinubukan nilang sumali at matagumpay na nanalo sa grand prize. Inanyayahan pa silang magpakuha ng souvenir photo. Samantala, sinadya ni Inhi na sirain ang magandang relasyon ng dalawa at sinabi kay Changryul na ang dahilan kung bakit lumipat si Jinho sa Sanggoja ay para makuha ang proyektong ito. Pati na rin ang pakikipag-date kay Kain ay bahagi rin ng kanyang plano. Dahil dito, naniwala si Changryul sa kanya at galit na pinuntahan si Jinho para makipag-away. Natakot si Inhi na baka sirain ni Changryul ang mga bagay-bagay sa kanyang init ng ulo, kaya hinabol niya ito para pigilan. Sinabi ni Changryul na dapat nilang hanapin ang pinakaangkop na oras para sabihin kay Kain ang tungkol dito upang masira ang kanilang relasyon. Pagbalik mula sa business trip, nagalit ang nanay ni Jinho dahil nag-business trip sila ni Kain. At kahit pilit niyang ipinaliwanag sa kanyang nanay na nagkamali ito sa pagkakaintindi kay Kain. Ngunit sinabi ng nanay niya na bastaki may kaugnayan siya sa pamilya ni Changryul, hindi niya tatanggapin ang manugang na ito. Sa panahong iyon, gusto ni Chairman Han na ilipat si Changryul sa China para sa trabaho, ngunit nilabanan niya ang kanyang ama para manatili doon. Ginawa pa niya ito ng may seryosong saloobin at nangako sa kanya na tiyak na aagawin niya si Kain pabalik at kasabay nito, makukuha niya ang proyektong ito. Kasabay nito, binili niya ang gusali na inuupahan ni Jinho para sa kanyang opisina. Samantala, biglang may isang kumpanya na nagsabing labis silang nasiyahan sa mga disenyo ni Kain at nag-alok ng kooperasyon. Labis siyang natuwa kaya tinawagan niya si Jinho at inanyayahan siyang pumunta sa bahay ngayong gabi para ibalita ang magandang balita. Ang kontratang ito ay nagdala kay Kain ng malaking halaga ng paunang bayad kaya binalak niyang gamitin ito sa pamumuhunan sa pananalapi. Hindi inaasahang narinig niya na nagkakaproblema ang kumpanya ni Jinho kaya gusto niyang gamitin ang perang iyon para tulungan siyang bilhin ang gusali. Nang makita ito ni Yaong-sun, nagmadali siyang pigilan si Kain, ngunit naisip niya na siya lang ang makakatulong sa kanya sa sandaling ito kaya hindi niya kayang pabayaan si Jinho. Kaya habang naghahapunan silang dalawa, ipinagmalaki ni Kain na inanyayahan siyang makipagtulungan ng isang malaking kumpanya kaya magkakaroon siya ng maraming pera mula sa kontrata. Ngayon, narinig niya na nagkakaproblema si Jinho kaya gusto niyang ipahiram sa kanya. Gayunpaman, patuloy na naghanap si Jinho ng paraan upang tanggihan. Pagkatapos, tiningnan nilang dalawa ang mga larawan ni Kain noong bata pa siya. Sa mga iyon, hindi niya nakita ang larawan ng kanyang nanay kaya nagtanong siya ng may pagtataka. Hindi inaasahang narinig niya kay Kain na nasunog ang bahay nila noon kaya nasira ang lahat ng larawan ng kanyang nanay. Nang makita niyang gabi na, hinimok ni Kain si Jinho na umuwi na. Ngunit nagdahilan siya na nakainom siya ng alak kanina kaya hindi siya makapagmaneho upang manatili na lang. Nang bumalik sila sa kanilang silid, iniisip lang nila ang isa't-isa kaya hindi sila makatulog. Kinabukasan, nalaman ng assistant sa kanyang investigasyon na ang dahilan kung bakit gustong makipagtulungan ng kumpanyang iyon kay Kain ay dahil hiningi ito ng panig ni Changryul. Kaya tinawag ni Jinho si Changryul para magkita sila. Para tanungin ito kung hindi ba niya sinabing tatalikuran na niya si Kain. Ngayon, dapat mo nang isipin ang opisina mo na malapit ng magpalit ng may-ari. Dahil sa mga salitang iyon, napagtanto ni Jinho na si Changryul ang nasa likod ng lahat kaya nagtaka siya kung bakit bigla siyang nagbago. Agad namang nanuya si Changryul at sinabing dapat tanungin muna ni Jinho ang sarili niya kung ano ang ginawa niya kay Kain. Nang magkita ulit sila, gusto niyang sabihin kay Kain na si Changryul ang nag-ayos ng kontratang iyon. Ngunit nang makita niya ang masayang mukha ni Kain dahil sa kontrata sa isang malaking kumpanya na makakapagpatunay ng kanyang kakayahan sa tatay niya, hindi niya ito magawang sabihin dahil sa takot na baka masira siya. Sa sandaling ito, hindi sinasadyang nakita ni Jinho ang trabahador na nagtayo ng Sanggoja noon kaya sinunod niya ang sinabi nito at natagpuan niya ang basement sa bahay ni Kain. Nang bumaba siya, nakita niya ang isang silid na puno ng alikabok kasama ang mga kagamitan sa pagkakarpintero at ang larawan ng nanay niya. Kaya dinala ni Jinho si Kain dito para tingnan ang larawan nilang mag-ina. Sa itaas ay mayroon pang salamin na nagpapahintulot sa liwanag na pumasok sa working room ng kanyang nanay. Ito rin ang lugar kung saan madalas maglaro si Kain noong bata pa siya. Sa sandaling iyon, bumalik ang mga alaala na nagpaalala sa kanya na ang salamin na iyon ay nabasag noon kaya nataranta si Kain at nawalan ng malay. Ang nakakatakot na alaalang iyon ay nagdulot ng sakit kay Kain kaya palagi siyang inaalagaan ni Jinho. Sinusuklay pa niya ang buhok ni Kain, samantalang hindi pa siya naging ganoon kamaalalahanin sa ibang babae noon.
Nang lumabas ang maputing liig ng nasa harapan niya ay hindi niya mapigilan ang sarili na halikan ito. Habang nahihiya pa si Cain, yakap siya nito at nangakong anuman ang mangyari sa hinaharap, hindi niya kailanman iiwanan si Cain na mag-isa. Siguradong lagi siyang mananatili sa tabi niya para protektahan siya. Sa sandaling iyon, hindi inaasahang nakatanggap si Jinho ng tawag mula kay Taehon dahil may problema sa kumpanya, kaya umalis siya kasama ang kanyang assistant. Si Yaong-sun na lamang ang nanatili para alagaan si Cain. Bigla siyang nahiya at ikinuwento ang tungkol sa halik sa kanyang matalik na kaibigan, na labis na ikinatuwa ni Yaong-sun nang malaman ang kahulugan ng halik kaya dinala niya si Cain palabas. Kasabay nito, may isang manggagawa na sinuhulan kaya nagdemanda laban sa kumpanya ni Jinho. Ayon sa investigasyon, alam niyang si Chang Ryul ang nasa likod nito, kaya pinuntahan niya ito para makipag-usap. Gayunpaman, mariing tumanggi si Chang Ryul na magpatawad at sinabing pagbabayarin niya si Jinho dahil sa paggamit sa damdamin ni Cain. Kaarawan din ni Cain noon, ngunit sa halip na magbigay ng baukwet o mamahaling alahas, naisip ni Chang Ryul na hindi iyon makakaapekto kay Cain. Kaya binigyan niya ito ng pera at sinabing makakatulong iyon kay Jinho na makahanap ng bagong opisina. Kung masaya siya, tiyak na masaya ka rin. Pagkatapos magsalita, umalis si Chang Ryul, ngunit hinabol siya ni Cain para isauli ang sobre. Hindi sinasadyang nakita ni Jinho ang pagtutulakan nilang dalawa, kaya labis siyang nagalit. Ngunit kahit nagpaliwanag na si Cain, ay ayaw pa rin niya itong intindihin dahil lagi niyang nakikita na nag-aabala silang dalawa. Nakita ng chairman si Cain na nakaupo at malungkot kaya nilapitan niya ito para tanungin. At nang malaman niyang nag-away sina Cain at Jinho, binigyan niya sila ng 2 tiket sa ice skating para magkaroon sila ng pagkakataong magkaayos. Sa sandaling ito, bumalik si Jinho para makipagbati kay Cain at inaya pa siyang lumabas para mag-date. Ngunit sa pagkakataong iyon, palihim na pumasok ang 2 kaibigan sa bahay para maghanda ng isang sorpresang party pagbalik nila mula sa ice skating ring. Napakasorpresa ni Cain nang makita ang bahay na pinalamutya ng kumikinang na kandila. Nagsimula siyang humiling na wala sanang anumang pagkukunwari sa pagitan nilang dalawa at tinanong si Jinho kung may gusto siyang hilingin. Hiling ko ay maintindihan mo ang pagmamahal ko sa iyo. Kung sasabihin ko ba ito sa iyo ay mapapatawad mo pa rin ako. Sa pahintulot ni Cain, handa na sana si Jinho na sabihin ang dahilan ng pagpunta niya sa Sangjeju. Ngunit dahil sa sobrang kaba, sinabi niya kay Jinho na huwag na itong magsalita at tumakbo na lang papasok sa kwarto. Samantala, nakita ni Jinho ang blueprint ng Sangjeju, ang matagal na niyang hinahanap. Samantala, inakala ni Cain na may gusto sa kanya si Jinho kaya tinawagan niya si Yaong-sun para hinga ng payo. Iminungkahi ng kaibigan niya na magsimula sila sa isang laro para unti-unti silang maging mas malapit. Ngunit inaya niya si Jinho na maglaro ng Jenga at pinisil pa ang noo niya hanggang sa mamula. Nang makita niya na tila nasasaktan si Jinho, lumapit si Cain upang hipan ang noo nito. Dahil dito, nahiya silang dalawa at naghiwalay patungo sa kanilang kwarto. Ngunit ang kanilang mga puso ay patuloy na bumibilis ang tibok dahil sa isa't-isa. Gustong-gusto ni Cain na maging mapagpasimula kay Jinho, ngunit natatakot siyang baka ayaw nito ng mga babaeng masyadong palakaibigan. Samantala, naalala naman ni Jinho ang mga sinabi ni Cain noong lasing ito na ang pag-ibig sa pagitan ng 2 tao ay hindi nangangahulugan na kailangang matulog sila ng magkasama kaya sinubukan niyang pigilan ang sarili. Ngunit ng gabing iyon, malakas ang ulan at may kidlat kaya pumunta si Cain sa kwarto ni Jinho para makitulog. Kahit nakatabi niya ang mahal niya, hindi niya ito ginalaw at hinalikan lamang sa noo si Cain. Nang araw na iyon, hindi sinasadyang natuklasan niya ang orihinal na blueprint ng Sanggujal bago pa ito natapos. Dahil sa biglaang pagkamatay ng ina ni Cain, hindi na itinayo ng kanyang ama ang bahay ayon sa orihinal na disenyo. Pagkatapos, nakipagkita ang Chia kay Inhi at sinabi nito na dahil patuloy pa rin ang relasyon ni Cain at Chang Ryul, nadadamay si Jinho at malapit na siyang mawalan ng opisina at dinidemanda pa ng mga manggagawa. Labis na nabagabag ang Chia sa balitang ito at hindi alam ang gagawin. Samantala, inalok ni Inhi ang Chia na lapitan si Cain at sabihan siyang makipaghiwalay kay Jinho. Sa panahong iyon, masaya pa rin silang dalawa at naghihikayatan pa na lalampasan nila ang lahat ng pagsubok para kumbinsihin ang Tia na tanggapin ang kanilang pag-ibig. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy pa rin sila sa pagsasama. Ngunit nagreklamo si Cain kay Yaong-sun na napapagod na siya dahil pinipilit siya ni Jinho na maghugas ng pinggan at gumawa ng gawaing bahay. Pagkatapos marinig iyon, naisip ni Yaong-sun na gusto ni Jinho na sanayin si Cain na maging isang may bahay na marunong sa gawaing bahay, kaya pinayuhan niya itong huwag masyadong sumunod at kailangang manindigan. Ngunit nang sabihin ni Jinho na kung hindi siya tutulong sa gawaing bahay, ay hindi niya ito bibigyan ng bibimyo na niluto niya, hindi na nakapagpigil si Cain dahil sa pagkain at sinunod niya ang sinabi nito. Nagdahilan silang magsampay ng kumot sa labas para ma-enjoy ang bakanting sandali ng weekend ng magkasama at masayang natulog nang nakasandal ang kanilang ulo sa bench. Nang araw na iyon, nagsimula na rin ang pulong ng Aethys Construction para piliin ang disenyo ng Dami Center.
At sa pagkakataong ito, ipinaalam ng chairman sa lahat na imbitahan niya ang isang napaka-espesyal na tao bilang hurado. Habang natutulog ng mahimbing si Kai-in, dinala siya ni Jin-ho sa kanyang kwarto at pagkatapos ay sinimulan niyang ayusin ang silid trabaho ng ina nito. Nang magising si Kai-in, agad niyang hinanap si Jin-ho, ngunit hindi niya ito sinabihan kung ano ang ginagawa niya at nagbiro pa na may daga sa bahay. Kaya sa takot ay tumalon siya at kumapit dito. Dahil dito, pinayuhan si Kai-in na huwag siyang magtangkang pumunta sa basement bago matapos ni Jin-ho ang pag-aayos doon. Sa panahong ito, nagmamadali si Chang Ryul na tapusin ang disenyo at kumuha pa ng sample sa Sanggoja at nag-imbita pa ng lalaking nagtayo noon ng lugar na iyon para tumulong. Sa sandaling ito, nakatanggap ng balita si Jin-ho na nagkasakit ang kanyang ina kaya umuwi siya. Alam niyang dahil sa kanila ni Kai-in, kaya nagkaganyan ang kanyang ina, kaya nakonsensya siya at hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya kapag nakita niya si Kai-in. Sa kabilang banda, nag-aalala rin si Kai-in, ngunit nang makita niya si Jin-ho na bumabalik, nagkunwari siyang natutulog. Matapos ang ilang sandali ng pag-iisip, nagdesisyon siyang tawagan ito para tanungin ang kalagayan ng tiya at inalok pa niya na makikipag-usap sa tiya para kay Jin-ho. Ngunit nag-alala siya na baka masaktan lamang si Kai-in kapag nakita niya ang kanyang ina, kaya sinabi niyang siya na mismo ang aayos sa gusot na ito at kailangan lang siyang pagkatiwalaan ni Kai-in. Kinabukasan, pumunta ang tiya sa opisina, ngunit hindi niya nakita si Jin-ho, ang assistant lang nito ang nandoon. Kaya sinamahan niya ang tiya sa ibang lugar para mag-usap. Sa oras na ito, galit pa rin ang tiya dahil ayaw pa ring makipaghiwalay ni Jin-ho kay Kai-in. Ngunit sinabi ng assistant na napakahalaga ng papel ni Kai-in sa proyekto, kaya nagmakaawa siyang huwag gumawa ng anuman hanggang matapos ang proyekto dahil kung hindi, malulugi ang kumpanya. Kasabay nito, pumunta si In-hee kay Kai-in at nilait itong tanga dahil hindi man lang naisip kung bakit noong una ay tumira si Jin-ho sa Sanggujay. Ngunit ang mabait na si Kai-in ay hindi nagalit sa mga salita ni In-hee at pinayuhan pa niya itong huwag gawin ang lahat para lang makamit ang kanyang layunin dahil baka sa huli ay wala nang matira sa tabi niya. Lumipas ang oras at dumating na ang araw kung kailan nagparehistro ang mga arkitekto para sa paligsahan. Masayang dumating si Jin-ho kasama si Kai-in sa lugar na iyon at nakita sila ni Chairman Han at Chang Ryul. Kasabay nito, inihayag ni In-hee na ang hurado sa kompetisyon ay si Professor Park, ang ama ni Kai-in, kaya nilait niya si Chang Ryul na matatalo ito dahil naglakas loob siyang saktan ang anak nito. Samantala, masayang nagpaalam si Jin-ho sa kanyang kasintahan para pumunta sa opisina at hinaplos pa ang ulo nito. Ngunit mabilis na nagbago ang kanyang ekspresyon nang makatanggap siya ng balita na nabenta na ang gusali kaya kailangan nilang lumipat ng opisina kaagad. Ngayon, kailangang magtrabaho ng lahat sa isang lugar na parang bodega. Ngunit nananatili silang optimista at naghihikayatan na magsikap. Sa ganitong mga pagkakataon, ang mga salita ng paghihikayat at pang-aaliw mula sa kanyang kasintahan ay nakapagbigay rin ng ginhawa kay Jin-ho. Sa kabila ng maraming nangyayari sa kumpanya, lagi pa ring sinisikap ni Jin-ho na umuwi para ayusin ang basement ng ina ni Kai-in. Sa panahong iyon, bihira silang magkita dahil pareho silang abala. Napansin ng chairman na nalulungkot si Kai-in, kaya pinayagan niya itong mag-leave para makasama ang kasintahan. Nagpakita rin siya ng labis na pagmamalasakit at nagtanong-tanong kay Kai-in, kaya ginaramdaman niya na parang ama niya ito. Sa sandaling ito, natapos na ni Jin-ho ang huling hakbang na ang pagkabit ng tempered glass. Kaya labis siyang natuwa at sabik na naghihintay sa reaksyon ni Kai-in nang makita ang lugar na iyon, kaya tinawag niya itong umuwi na. Hindi sinasadyang nabasag ni Jin-ho ang larawan ng mag-ina, kaya dinala niya ito sa labas para ipaayos. Kaya pagbalik ni Kai-in, hindi niya ito naabutan. Sa kabilang banda, natagpuan naman ng assistant ang blueprint ng Sanggujay na matagal nang itinago ni Jin-ho. Labis siyang natuwa nang makita ang matagal na niyang hinahanap dahil siguradong mananalo sila sa art center project sa tulong nito. Samantala, bumaba si Kai-in sa basement at biglang nagbalik ang mga alaala mula sa nakaraan, kaya labis siyang nabalisa at nagmadaling tumakbo pataas. Nang sandaling iyon, dumating ang tiya para kausapin si Kai-in at nagmakaawang layuan na niya si Jin-ho. Ngunit wala siyang narinig sa mga sinabi nito dahil ang naaalala niya lamang ay ang tanawin noong bata pa siya. Dahil sa pagtawag niya sa kanyang ina na hindi naman sumasagot, kumuha ang batang si Kai-in ng dumbbell at ipinalo sa glass panel, kaya nabasag ito at kinuha ang buhay ng kanyang ina. Sa pag-alala noon, natakot siya at niyakap ang kanyang ulo at nagmadali ring umalis ang tiya matapos magsalita. Sa sandaling iyon, bumalik na ang kanyang ama matapos ang mahabang panahon ng paglalakbay para sa negosyo. Ngayon, napagtanto ni Kai-in kung bakit palaging malamig ang pakikitungo sa kanya ng kanyang ama sa loob ng mahabang panahon. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit kinamumuhian mo ako. Dahil ako ang anak na babae na kumuha sa buhay ng sarili kong ina. Ang kumuha sa babaeng pinakamamahal ni tatay, si Kai-in ay umiyak ng malakas at walang tigil sa pagsisisi sa sarili sa harap ng kanyang ama. Nang makita si Kai-in sa ganoong kalagayan, dali-daling tumakbo si Jin-ho sa tabi niya, ngunit hindi pa rin mapigilan ni Kai-in ang mga luha ng pagsisisi dahil sa hindi sinasadyang pagkuha sa buhay ng kanyang ina. Nang makita siya ng kanyang ama na ganoon,
Hindi rin niya maiwasang mag-alala at lumapit para aliwin ang kanyang anak, ngunit nagpapanik pa rin si Kai-in at sinisisi ang sarili. Bigla niyang nakita ang larawan sa tabi ni Jinho at labis siyang nagalit nang malaman na naglakas loob itong buksan ang pintuan ng basement. Ibinunyag ang mga bagay na gusto na niyang ibaon sa limot sa loob ng maraming taon, kaya galit niyang pinalaya si Jinho. Samantala, dinala ng assistant ang blueprint kay Chairman Choi at hiniling na tingnan muna niya ito dahil nagdemanda na ang manggagawa at humihingi ng 200 milyong won na bayad pinsala. Kaya wala na siyang magawa kundi magmakaawa sa chairman na tulungan siya. Kinagabihan, inihatid ni Jinho si Kai-in hanggang sa bahay at niyakap siya para aliwin. Umaasa ang kanyang ama na makakalimutan ni Kai-in ang nangyari kapag nagkita silang muli, ngunit patuloy pa rin siyang nagdadalamhati sa sarili at umiiyak ng mag-isa. Nang mabalitaan ni Jinho na dinala ng assistant ang blueprint sa chairman, nagmadali siyang pumunta doon para bawiin ito. Gayunpaman, huli na siya dahil ipinapatingin na ng chairman kay Professor Park ang kopyang disenyo na ginaya mula sa sarili niyang gawa. Nang sandaling iyon, dumating din si Kai-in matapos tawagin ng chairman. Tinanong ng profesor kung sino ang gumawa ng disenyo at ipinakilala ng chairman na si Jinho iyon. Lumabas siya noon mismo kaya galit na lumapit ang profesor para tanungin si Jinho. At inamin niya na sa kanya iyon kaya labis na nagalit si Professor Park dahil inakala niyang nilapitan niya si Kai-in para lang nakawin ang disenyo. Sa galit, paulit-ulit niyang sinigawan si Jinho at umalis. Patuloy siyang hinabol ni Jinho para magmakaawa na bigyan siya ng pagkakataong magpaliwanag. Pinili ring pagkatiwalaan ni Kai-in si Jinho at ipinagtanggol siya sa kanyang ama, ngunit sinabi ng profesor sa kanya. Sa simula, ang art center ay orihinal na idinisenyo niya. Alam ni Jinho ang tungkol dito, kaya pumunta siya sa Sanggoja at ginamit siya para makamit ang kanyang layunin. Pagkarinig nito, natigilan si Kai-in at tumingin kay Jinho. Ipinaliwanag niya na nang magustuhan niya ito ay tinalikuran na niya ang kanyang orihinal na intensyon, ngunit sinigawan pa rin siya ng profesor na isa siyang walang hiya dahil ginamit niya ang kanyang anak na babae. Pagkarinig sa sinabi ng kanyang ama, labis siyang nadismaya kay Jinho at ayaw nang makinig pa sa anumang paliwanag mula sa kanya at umalis. Pagkatapos, tinanggihan ni Jinho ang lahat ng tawag mula kay Kai-in dahil inisip niya na kahit ano pa ang ipaliwanag niya, hindi niya na mababago ang katotohanan. Ngunit hinikayat ng assistant si Jinho na puntahan si Kai-in para magpaliwanag dahil ang lahat ay kasalanan ng manager mula sa simula. Kung maghihiwalay sila dahil sa kanya, ito ay talagang nakakalungkot. Samantala, pumunta ang mag-amang Chang Ryul para makipagkita kay Professor Park at gusto pa nilang maging balain ito. Kay Chairman Han lang nalaman ni Kai-in na lubos siyang nagulat dahil si Chang Ryul pala ang tumulong sa kanya na makuha ang kontrata sa Dolly Furniture. Nang maglakas loob si Jinho na hanapin ang ama ni Kai-in para magpaliwanag, nakita niya silang nagpapaalam sa pamilya Chang Ryul. Nang oras na iyon, sinabi ng propesor na kung kaya niyang kumbinsihin si Kai-in na magbago ang isip at sumaya ulit tulad ng dati, tatanggapin niya itong maging manugang. Kasabay nito, gusto ng ama na kalimutan na ni Kai-in si Chang Ryul at tanggapin ang isang bagong tao. Ngunit sinabi niya sa ama kung paano siya sinaktan nito noon at si Jinho ang nagpagaling sa kanya. Gusto niya itong bigyan ng isa pang pagkakataon, ngunit sa galit na mukha ng kanyang ama, mukhang walang silbi ang anumang sasabihin. Pagbalik sa kwarto, umaasa pa rin si Kai-in na tatawag si Jinho para magpaliwanag, ngunit si Yaong Sun ang tumawag. Sinabi niya kay Kai-in na nagkamali ng pagkuha ang assistant sa blueprint dahil inakala niya na si Jinho ang nagdisenyo nito, ngunit nang kunin niya ito ay hindi siya naintindihan ni Professor Park. Sa huli, naging malinaw ang lahat kaya nagpadala si Kai-in ng voice message para makipagkita kay Jinho. Ngunit hindi siya dumating at napakalamig ng panahon. Ang totoo, matagal na siyang dumating ngunit hindi niya alam kung paano haharapin si Kai-in kaya tahimik niya lamang itong pinagmamasdan. Pagkatapos ay nakita niya si Jinho at masayang lumapit dito. Umaasa siyang ipapaliwanag niya ang lahat at pinili niyang magtiwala ulit kay Jinho. Ngunit hindi niya inaasahan na magiging malamig ang pakikitungo ni Jinho at sinabi niya na, lahat ng ginawa ko mula sa pagpasok sa bahay mo. Ang pagpapanggap na gay at pagkopya sa blueprint ay lahat gawa ko. Pati na rin ang pagsasamantala sa iyo ay sinadya kong planuhin. Ngayon, nasabi ko na ang lahat, masaya ka na ba? Pagkarinig nito, labis na nalungkot si Kai-in at tinanong kung bakit niya ito ginawa sa kanya. Sinabi niya na dahil lang daw ito sa sobrang katangahan niya. Hindi ba sinabi mong mahal mo ako? Pati ba ang mga tingin mo sa akin ay kasinungalingan din? Lahat iyon ay panlilin lang ko sa iyo. Ngunit hindi ko inaasahan na madidiskubre muna iyon ng propesor. Tapos na ang lahat ngayon kaya huwag na tayong magkita pa pagkatapos nito. Pagkatapos magsalita, umalis agad si Jinho dahil hindi na rin niya mapigilan ang kanyang luha. Labis ding nasaktan si Kai-in dahil sa mga salitang iyon. Pag-uwi, nagkulong siya sa kanyang kwarto at umiyak ng malakas. Dahil dito, labis na nalungkot ang kanyang ama. Kinabukasan, sinubukan pa ring maging kalmado ni Kai-in at nagtrabaho. Ngunit napansin pa rin ng chairman ang kalungkutan sa mukha niya kaya sinubukan niyang pasayahin si Kai-in. Inimbitahan niya itong kumain at tinanong si Kai-in kung ano ang sinabi
sinabi ni Jinho noong araw na iyon. Sabi niya ay hindi niya ako mahal, na nagkunwari lang siya mula pa sa simula. Talaga bang naniniwala ka sa mga salitang iyon? Kung gusto ka talaga niyang samantalahin, bakit hindi na lang siya nagpanggap na gay hanggang sa huli? Noong tinanggihan niya ako, sinabi pa ni Jinho na mahal ka niya. Sinabi rin ng chairman na hindi mahalaga kung ano ang sinabi ng isang tao, kundi ang tingin ng kanilang mga mata sa oras na iyon. At naniniwala siyang hindi talaga niloloko ni Jinho si Kai-in. Nang gabing iyon, pumunta sila ni Yaong Sun sa isang pub para mag-inom. Noon, patuloy na kinukumbinsi ni Yaong Sun si Kai-in na balikan si Jinho dahil baka nagkamali lang ang lahat. Ngunit tuwing binabanggit niya ang taksil na lalaking iyon, ayaw na niyang makinig. Pagkaraan ng ilang sandali, labis na nalasing si Kai-in kaya sinamantala ni Yaong Sun ang pagkakataong iyon at tinawag si Jinho bago siya umalis. Pagkakita kay Jinho sa harap niya, umalis agad si Kai-in, ngunit sinundan pa rin siya nito dahil nag-aalala siya sa kanya. Ngunit ngayon, kinamumuhian niya si Jinho sa pag-aakalang gusto lamang nitong makipagrelasyon. Hindi ko maintindihan kung bakit pagkatapos kong makipaghiwalay kay Chang Ryul ay masaya at optimista pa rin ako. Pero sa iyo, patuloy akong nalulungkot at umiiyak. Ayaw na kitang makita, umalis ka na. Ngunit kahit na pinalayas siya ni Kai-in, nagpilit pa rin si Jinho na kargahin siya pa uwi. Sa simula, naglaban siya ngunit hindi nagtagal ay huminahon na siya sa balikat nito. Pagdating pa lang nila, nakita niya agad ang galit na mukha ng kanyang ama, kaya dali-daling bumaba si Kai-in. Nang makita niyang sinisigawan ng propesor si Kai-in, hindi na nakatiis si Jinho at ina ko ang kasalanan. Alam ko na kahit mayroon pa akong 100 bibig ay hindi ko maipapaliwanag ang sarili ko sa iyo. Ngunit sa loob ng mahabang panahon ay patuloy na nagdadalamhati si Kai-in dahil sa kasalanan niya sa kanyang ina. Ngunit bakit hindi mo pa rin siya maintindihan at pinahihirapan mo pa rin siya? Ito ba ay dahil sa guilt kaya mo siya sinisigawan? Ang sinabing iyon ay nagpagalit sa propesor at sinampal niya si Jinho at sinabing wala siyang karapatan na magsalita roon. Ngunit nagpatuloy si Jinho sa pagtatanong kung tinanggihan ba ng propesor na idisenyo ang Dami Center dahil sa pagkabigo ng Sanggujay. Ang lugar na ito ay dating pangarap ng iyong asawa at anak na babae, ngunit pagkatapos mong mawala ang iyong pinakamamahal na asawa, ikaw ay nakaramdam ng guilt. Ang pagkabigo ng Sanggujay ay dahil iniwan mo si Kai-in na mag-isa at hinayaan mo siyang mamuhay sa pagdurusa. Dali-daling pinigilan ni Kai-in si Jinho upang hindi na ito magalit pa sa kanyang ama. Agad siyang pinalayas ni Kai-in. Hindi na nagkita pa ang dalawa sa mga sumunod na araw, ngunit patuloy pa rin na naririnig ni Kai-in ang pangalan ni Jinho. Minsan, hindi sinasadyang narinig niya na nahihirapan ang kumpanya nito at kailangang magbayad ng kompensasyon sa manggagawa, kaya baka iyon ang dahilan kung bakit ayaw nang makipag-date ni Jinho sa kanya. Nang araw na iyon, nakatulog si Kai-in sa kanyang mesa dahil sa pagtatrabaho at tahimik na dumating si Jinho para isuot ang jacket sa kanya at umalis nang walang paalam. Kasabay nito, dinala ni Chairman Choi ang bagong disenyo ni Jinho kay Professor Park at umaasa rin siyang isasantabi nito ang kanyang pagkiling at bibigyan pa siya ng isa pang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, tumulong pa rin ang chairman kay Jinho at ipinaliwanag na mayroon siyang sariling disenyo at ang tungkol sa isa pa ay isa lamang pagkakaintindi. Hindi lang iyon, nag-alok pa ang chairman na pautangin si Jinho para bayaran ang demanda at inanyayahan siyang magpahinga sa kanyang villa. Dahil sa mataas na pagpapahalaga sa sarili ni Jinho, mariin siyang tumanggi, ngunit sinabi ng chairman na mataas ang pagtingin sa disenyo niya. Kaya hindi siya maaaring sumuko sa ngayon at dapat tanggapin ang tulong upang malampasan ng kumpanya ang mahirap na panahon. Sa pagkakataong ito, binuksan na ni Kai-in ang children's resting room na pinaghandaan niya sa loob ng mahabang panahon. At ang higit na nakapagpasaya sa kanya ay ang pagkilala ng kanyang ama sa kanyang pagsisikap dahil patuloy siyang nagsisikap para makakuha ng pagkilala mula sa kanyang ama. Sa sandaling iyon, inamin ng kanyang ama na isinasara niya ang basement dahil ayaw niyang magdusa si Kai-in sa pag-alala sa kanyang ina. Bukod pa rito, pareho sila ng trabaho ng kanyang ina, kaya mas nag-alala siya na baka ang anak niyang mahal na mahal niya ay magkaroon ng parehong kapalaran ng kanyang asawa. Mahigpit na hinawakan ng kanyang ama ang kamay ni Kai-in at sinabing talagang nagdusa siya sa loob ng mahabang panahon kaya emosyonal siyang niyakap nito. Nakatayo si Jinho sa likuran at natuwa sa nakita niyang pagkakabati nila. Hindi sinasadyang nakita siya ni Kai-in kaya hinabol niya ito, ngunit nawala ito sa paningin niya. Kaya kinuha niya ang kanyang telepono at tumawag at ang tunog ng ringtone ang nagbunyag sa kinaroroonan ni Jinho. Sa sandaling ito, emosyonal si Kai-in at tinanong kung bakit niya ito palaging iniiwasan. Alam niya ang lahat ng lihim niyang ginawa ngunit bakit hindi niya ito inaamin. Hanggang kailan mo pa ako niloloko? Tama, niloko kita kaya wala na akong karapatang makasama ka. Simula ngayon, wag na tayong magkita pa. Pagkatapos magpaalam kay Kai-in, bumalik siya sa bahay nito para ayusin ang lahat ng natitirang gamit niya. Ngunit hindi niya pa rin makalimutan ang mga lugar na puno ng kanilang alaala. Nang makarating siya sa kwarto ni Kai-in at makita ang manika nito, naalala niya na pinangalanan niya itong Jinho. Ito rin ang manika na lagi niyang niyayakap kapag namimiss niya ito. Ngunit hindi na sila maaaring magkasama pa kaya kahit gaano pa kasakit, kailangang umalis ni Jinho. Sa sandaling iyon, patuloy na sinubukan ng chairman na pag-ugnayan silang dalawa at ibinunyag kay Kai-in. Lumipat na si Jinho sa villa niya, ngunit wala siyang intensyon na hanapin ito. Hanggang sa narinig niya ang kanyang ama na nagsabi na ang ideya para sa disenyo
disenyo ng sentro nito ay inspirasyon ng mansanas na ibinigay niya. Nang ma-realize ni Kai-in kung gaano siya kahalaga sa puso ni Jinho, dali-dali siyang pumunta sa villa. Mag-isang nakatayo si Jinho sa tabi ng ilog at nabasa sa ulan buong hapon hanggang sa nilagnat. Ngunit nang gustong manatili ni Inhi para alagaan siya, tinanggihan niya ito at sinabing kahit gaano pa siya magsikap, hindi siya magbabago. Dahil ang taong palagi niyang iniisip ay hindi nakikita ang kanyang puso. Kaya upang iwasan si Inhi, natulog si Jinho sa kotse. Pagkaraan, dumating si Kai-in at nakita si Inhi sa bakuran na nagsabi kay Kai-in kung nasaan si Jinho, kaya walang pag-aalinlangan si Kai-in na pumunta roon para hanapin siya. Pagkatapos, mabilis niyang dinala si Jinho sa kwarto para alagaan. Ngunit kahit nilalagnat, sinabi pa rin ni Jinho na ayos lang siya. At sinabi kay Kai-in na umuwi na. Sinabi niya iyon, ngunit nang aalis na si Kai-in, hinawakan niya ito ng mahigpit. Ang pisikal na pagkakadikit na iyon ang sumira sa huling hadlang ni Jinho at ginawa niya na si Kai-in ang kanyang babae. Matapos makuha ang puso niya, mas pinahalagahan pa ni Jinho si Kai-in. At hiniling niya na sana ay nakita niya si Kai-in noong 5 taong gulang pa lang ito upang pagalingin ang sakit na nararamdaman niya. Sumunod ay naghawakan sila ng kamay at humarap sa ama ni Kai-in at nagmakaawang tanggapin niya na sila ay magkasama. Nang makita ang malalim na pag-ibig sa pagitan nilang dalawa, hindi na tumutol pa ang kanyang ama at pumayag na tanggapin ang manugang na ito. Kasabay nito, matapos makipag-usap kay Kai-in, napagtanto rin ng ina ni Jinho na siya ay talagang mabait at may magandang kalooban. Bukod pa rito, nang marinig niya itong nagsabi na maaga siyang nawala ng ina at gusto niyang ituring siyang parang sarili nitong ina, nakaramdam ng pakikiramay ang tiya kay Kai-in at nagpakita ng pagmamahal dito. Sa araw ng pag-aanunsyo ng resulta ng bidding para sa disenyo ng sentro, arehong nakapasok sa huling round sina Chang Ryul at Jinho at sa ilalim ng walang kinikilingang paghatol ni Professor Park at ng mga hurado. Nagpa siya silang piliin ang disenyo ni Jinho kaya labis na natuwa siya at ang kanyang mga kasamahan dahil pagkatapos ng lahat ng pagsisikap ay nakamit nila ang nararapat na tagumpay. Kahit natalo, humanga pa rin si Chang Ryul sa talento ni Jinho at binati pa ang pag-ibig nila ni Kai-in. Bago bumalik sa England para magtrabaho, ipinagkatiwala ni Professor Park ang kanyang anak na babae kay Jinho at nagbabala na kung maglakas loob siyang saktan ang kanyang anak, ililibing niya ito. Pagkatapos, nag-propose si Jinho kay Kai-in at tinali ang singsing sa isang lobo. Malapit na ring maganap ang kasal nilang dalawa at pumunta si Jinho kay Chairman Choi para magpasalamat sa kanyang tulong sa loob ng mahabang panahon. Tungkol naman kay Chang Ryul, nagpa siya siyang magtrabaho sa China nang matagal kaya gusto niyang makipagkita kay Jinho para magpaalam. Noong bata pa sila, naging matalik din silang magkaibigan at kung hindi dahil kay Chairman Han, malamang na magkapatid pa rin sila ngayon.